I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Amen. Maraming igsoon nga di ta matingala nga nung adunay mystery of restoration. O ang restoration migsoon that is Malachi 4. Amen. To restore the hearts of the children back to the original teachings of the Father. Because it takes the original teaching, it takes the original truth of the gospel nga diin mapasig-uli og makita sa Dios ang tinuod nga pagsimba nga iyang ipangita sa katawan. That's why ng Biblia we cannot worship God outside sa espiritu ug sa kamatuoran. That's why gi-restore ang tibuok kamatuoran by Malachi 4. Nakuha niyo migsoon? Nganong gibalik ang kamatuoran sa panahon tungod kay ang Dios nangitag magsisimba nga magasimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran, because outside of the truth you cannot worship God. Kaya ang Dios mismo ang nagapangita nini. Wala ingon ang Dios nga nangita kog magsisimba nga kung makaabot sila milyon, magsisimba nga makapatukod ka na kog simbahan, magsisimba nga pila ka mong seminaryo. God is requiring a worshiper that can worship Him in spirit and in truth. That's why nagpadala sa Migson og Malachi 4 to restore the original faith. Hallelujah. Praise God. Amen. And to reveal the mystery truth. Amen. Diba? Diba? To reveal the mystery truth in the Bible. Mga tinago nga kamatuoran sa Biblia. Hallelujah. That's why you cannot worship God believing that there are three gods. You cannot worship God nga, amen, imong ginahimo ang mga butang nga kasupak sa Dios. Hallelujah. Amen. Praise God. And that is the very purpose nga nung giabrihan sa Dios Migson ang tibuok kamatuoran. From Genesis to Revelation. Kay siya Migson ang naghatag sa requirements, siya ang nag-comply Migson, gihatag niya sa iyong iglesia. Hallelujah. That's why, amen. Ingon na Brother Joshua Migson, tumabot na yung sibalay alampuanan Migson nga wala tayo dala. Tama? Dala na ito itong mapagdaig, itong mapagsimba Migson, sa itong mabuhay nga Diyos, sa itong mapag-ampo. O ingon ang Biblia Migson, dala na ito ang atong buhing sakripisyo. And we are the living sacrifice. Kita ang mga buhing sakripisyo sa tubangan sa Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. I would like to invite your attention, Migson. Hallelujah. Amen. So, natay bago karon Migson nga iskutanan. Praise God. Salamat sa Ginoo. No, sa iyang gihatag Migson kanato Migson karon nga mensahe. Amen. Hallelujah. Praise God. I was inspired Migson niini nga mga mensahe karon by listening to that. Samtang nag-aawit Migson ang mga bata o pilaw na ka mga panahon nga ilang gibalik Migson kini nga awit nga step into the picture. Amen. Gihisgutan Migson ang mga character in the Bible. Amen, no? Di ba? Nesgutan si Ruth Migson, hallelujah, in the time of the harvest. Nesgutan si Esther Migson. Nesgutan Migson si Mary nga types of bride, church nga nagsabak ni Ginoong Kristo karon. Og it takes a visitation of an angel aron matuman Migson nga magsabak sa Migson og bata nga nalang sa Espiritu Santo. That's why Migson kita ang iglesia karon Migson nga wa ta magsabak by sensation, kundi nagsabak ta by supernatural. And ang atong pagsabak tungod by the angel's visitation. That is Seven Seal himself. Hallelujah. Praise God. Gitype ta ni Maria Migson. Tama? Hallelujah. Praise God. Amen. Daghan gitype sa Biblia Migson. We have been type to sa asawa ni Manoah. Amen. Type to Rahab. Type to Sarah about body change. Amen. Praise God. O adunay Migson. Yung gusto kong sister wife. Hallelujah. Samtang nagapaminaw ko, nagpractice ang mga bata Migson ko, na ako'y usa ka karakter nga wala pagin na ko mesguti. Sa tanan nga mga gikanta sa mga bata, and it was Deborah. And hallelujah, by God's grace, Migson, atong makita, Migson, hallelujah, because Deborah is being typed to the bride. Every woman, Migson, in the Bible, Migson, speaks about nagatuman sa pulong sa Ginoo. And you know, Deborah was a prophetess. A church under an eagle anointing. Prophet, meaning eagle anointing. A church under an eagle anointing. And I believe, Migson, nining katapusan ng mga adlaw, the bride is also under an eagle anointing. Hallelujah. Amen. Praise God. So, bride of Deborah is being typed to the perfect bride. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Before to Migson, matuto Migson, akong subject karon Migson, Deborah. Amen. The woman under the palm tree.
Praise the Lord. Atong isgutan maigsoon, praise God, no? Pero maigsoon, before tumato maigsoon dito, no? Atong abrihan ang Biblia, 2 Corinthians chapter 4, verse 3. But if our gospel be hid, kung ang balita sinilipdan man, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Si Paul nagsulti nini. Adunay mga kamatuoran, adunay pulong sa Ginoo nga di makita sa uban. Hallelujah. Gitugot sa Dios nga dili nila makitaan tungod kay kabahin sila sa mga nangalaglag. Amen. Because everything under the divine drama of God. Ingon migson, og kun ugaling ang among maayong balita sinalipdan man, sinalipdan kini sinalipdan lamang ngadto kanila nga mga nagakalaglag. Kung nakita nimo maigsoon, hallelujah, pasalamati ang Dios. Kadunay mga kamatuoran nga dili sinalipdan kanimo. Tungod kay dili kakabahin sa mga nilaglag sa Dios. Hallelujah. Verse 4, sa ilang pagkabutang ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo, gibutaan sa Dios. Tanaw, gibutaan sa Dios. Niining kalibutan na. So, ang nagbuta kanila mo ang Dios niining kalibutan na. And we know that Satan is the God of this evil age. Aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Now, if we can see the mystery, reveal the mystery truth makes in the Bible, meaning that is the, amen, that is the image of God. Mao kana ang dagway sa Dios. Mo nang dili nimo mailang Dios gawas sa iyang mga pulong. Because it is the word, is the image of God. Ang pulong mo kini ang kinatibuk ang dagway sa Dios. That's why kung na-reveal nimo ang kinatibukan nga pulong, na-reveal kanimo maigsoon kung kinsa ang Dios sa imong panahon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let's bow our heads and hallelujah, feel the presence of our Almighty God, Father. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, among ipasalamatan ikaw ni ining kabuntagon. Lord, salamat Ginoong Dios sa mga kasing-kasing nga miabot nining dapita. Dala Ginoong Dios ang ilang buhing halad nga mao ang ilang mga kaugalingon Ginoong Dios. Diha kanimo nining kabuntagon. Lord, ako nagaampo nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo. Salamat Ginoong Dios sa nagkalanlain nga bahin nga imong gigamit nining kabuntagon. Gikan sa mga nag-aawit, gikan sa mga nagapakpak, gikan Ginoong Dios sa mga pag-ampo o tanan Ginoong Dios nga imong gigamit nga bahin sa lawas nining kabuntagon. Salamat Ginoong Dios sa kanang tanan alang sa paghimaya lamang sa usa ka ngalan ilalom sa langit. Mao ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Lord, nining kabuntagon itugot Ginoong Dios nga ang tasatagsa ka mga kaigsuunan nga diin mamauli sila Ginoong Dios sama ni Cleopas ug iyang igsuon, hallelujah, nga diin nagadaliab ang ilang kaugalingon samtang giabrihan ang kasulatan tungod kay ilang nakita og naila nga si Kristo di ay ang ilang kauban karong taliwala. Lord, salamat Ginoo niining kagabion nining kagabion nga kapanahunan nga diin Lord, hallelujah, usa ka mangitngit nga kapanahunan apan miabot ikaw nga nagdalag kahayag sa matag usa kanamo. Usa ka kahayag nga sinlipdan sa tanang mga mata sa dili magtutuog nga saag apan gipakita og ipadayag nimong ngadto sa imong mga kanakanin talitapos nga kapanahunan. Lord, we are privileged, so God, hallelujah. Walay mga bag-ong butang Ginoong Dios ilalom sa adlaw. Lord, nining kagabuntagon ako nagaampo kanimo uban sa mga pagpasalamat Ginoo tungod kay kami kabahin sa imong unahuna sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Lord, nining kagayunan, kapanahunan nga diin imong gipakita kanamo Ginoong Dios ang tibok kamatuoran sa imong mga pulong. Nining kabuntagon ako nagaampo Ginoong Dios nga ikaw magapamuhat sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa mga kaigsuunan Ginoong Dios. Nasayad kami unay tagsa-tagsa nga mga butang nga ilang butang o ginapaabot niining imong halaran karon sa trono sa grasya ug himaya Ginoong Dios karong kabuntagon. Ang nagkinahanglan og kaayuhan, ayuha sila. Ang nagkinahanglan Ginoong Dios og kalipay, lipaya sila. Lord, hallelujah, nasayad kami Ginoong Dios nga ang pagtuo mo ay susit sa tanang mga panalangin nga imong giandam ng daan sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Lord, Ginoo, among gitugyan kanimo Ginoong Dios kinatibuk-an nga buluhaton gikan sa pagsugod ug hangtod kami matapos nga diin ikaw magapasundaya Ginoong Dios sa imong gahom sa imong kamong kaigsuunan sa matag kasing Ginoong Dios nga adunay gikinahanglan karong kabuntagon. Dalaygon ka sa walay katapusan bisan pa nimong ulipon karon Ginoo nga magabahin-bahin sa imong mga pulong. Hinaot Ginoong Dios nga ikaw magatabon sa imong hamili nga dugo o ikaw magapamulong likod sa imong ulipon Ginoong Dios. Manulti ka, mamulong ka, mamaba ka Ginoong Dios nining kabuntagon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Pinaagi sa bugtong anak Kristo Jesus nga mong Dios ug manluwas. Itugyan og isandig namo ang tanan. Amen. Praise God. Makalingkod na.
Amen. Us muna ko, may buntag sa tanan. Praise God. Hallelujah. Amen. Ako rin ipaabot may igso ng ako ang isahon na lang na ako may igso, no? Kay warag karon nga month of August, daghan tag mga kaigsunan nga mga adunay mga birthday. Mga adlaw nga natawhan, Brother Jason, Amen, Helborion, Cesar, praise the Lord, si Sister Yang o Sister Ichang? Ichang. Kisa pa itong isa, Sister Ivy. Amen. Si Chiche. Asa to Chiche? Praise God. Amen. So, napa ba? Napa ba yung mga nag-birthday? Oh, si Sister Arlene. No, birthday po ni Sister Arlene karon nga month August. So daghan na igso, no. Hallelujah. So happy birthday maigsoon sa mga kaigsuunan. Hallelujah. Ang Dios, amen, naghatag pa kaninyo og lugway sa inyong katuigan. Amen. Gamitan ninyo kanang maigsoon tungod kay ang tanan wala kamo miabot nining kalibutana by an accident. Amen. Niabot kamo ning kalibutana maigsoon in a very specific purpose. Nga mapahimo ninyo ang Dios nga nagtawag kaninyo nining talitapos sa kapanahonan. Amen. Praise God, no? Dili ta mahimo maigsoon nga anak sa Dios hangtod nga kanang pulong nga naa kanato dili madayag og mahimong unod. Amen. Dili pud ka mahimong unod maigsoon ug di ka mahimong pulong gawas kun dili ka kabahin sa hunahuna sa Dios sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Because the word itself is a thought express. Ang pulong, ang definition sa pulong is a thought express. Bago mo gawas maigsoon ang pulong sa imong baba, imo sa moagi sana sa imong hunahuna. Then, when the thought wants to be maigsoon, mugawas na pinaagi og pulong. Amen. Hallelujah. Praise God. No? That's why maigsoon si John under an eagle anointing. Yun sa maigsoon, Matthew, Mark, Luke, John, nagiskot maigsoon sa earthly journey ni Jesus Christ. Pag-abot ni John, type to an eagle. In the beginning was the Word. Amen. Pointing us back to maigsoon kung kinsa kita, kung kinsa si Jesus sa sinugdanan sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. O natapos ang book of John maigsoon concerning our glorified body. Amen. Ingon ni John maigsoon. Ingon siya maigsoon. Sinulat ni John. Amen. Ingon si Ginoong Kristo yung maigsoon nga nilakaw siya. Muadto ako didto og mugaandam og luna kaninyo kung asa gani ako tuwa usab kamo. You can see maigsoon the Gospel of John is from eternity to eternity. Amen. In the beginning was the Word. Amen. O ang last chapter of the book of John maigsoon, nagiskot maigsoon nga, if this earthly tabernacle be dissolved, there is another one eternal in the heaven from eternity, amen, hallelujah, from eternity to eternity. Glorified body. Pag-abot ni Apostol Pablo maigsoon, nagwali siya, unsay wali niya una, in the book of Romans siya, you are chosen in Him before the foundation of the world. Amen. Og nahuman ang preaching ni Paul maigsoon niyon siya. If this earthly tabernacle be dissolved, there is another one prepared in the heaven. Again, from eternity to eternity. Hey, church. Si John from eternity to eternity. Si Paul from eternity to eternity. Tama? Amen. Pag-abot sa propeta sa Dios maigsoon, praise God. Amen. Nagwali siya. Iyon siya, in the back part of the mind of God. Tanaw ninyo ang preaching sa prophet. Likod ko no, ingon sa maigsoon ng propeta sa Dios, before he was even not a God. Ang propeta sa Dios ang nagtudlo sa tuwana. Isa nga, sa dili pa Dios ang Dios, because God is an object of worship. Pero likod sa una-una sa Dios, na sa mga attribute. Kinsa nag-explain ini? It was the prophet. Hangtod nga mayon sa, if this earthly tabernacle sa, beyond the curtain of time, nakita na ko dito. Ang mga tigulang na himong batanon, ang mga bata pa nangamatay na himong batanon. See? He can preach eternity from eternity. That's why yung propeta sa Diyos, I can only preach what Paul preached. Naka-preach ba si Paul from eternity to eternity? That's why ang propeta sa Diyos, I can only preach what Paul preached. Hallelujah. Praise God. Amen. Because maigsoon, ingana maigsoon ang atong anointing karon. We are under an eagle anointing. John is being typed to the bride. What is the anointing of John? Eagle. Hallelujah, amen. So, this morning, maigsoon, ako ang iskutan maigsoon, hallelujah, praise the Lord, ay the character of the Bible, Deborah, praise God, hallelujah, amen, a prophetess, nga makita nimo maigsoon in the book of Judges. Amen. In the book of Judges, maigsoon, no, atong makita diri maigsoon, no, in the book of Judges, maigsoon, praise God,
kung familiar ka sa Book of Judges Megson, daghan mga story di Megson nga gisgutan. No, because Judges was the time nga ang Judges ingon ng propeta sa Dios is being typed to Laodicean church age. That everything seems right. Amen. Ang tanan Megson tama sa ilang kaugalingon nga pangunahuna. Amen. In the time of Judges, people's right. Amen. Sila magbuot silang kaugalingon. Amen. Praise God. Hallelujah. But God, netong panahon na Megson, nagpabarog Megson og mga maghuhukom. Amen. Praise God. Hallelujah. And one of the judges Megson gitudlo sa Dios was Deborah. Amen. Praise God. So daghan diha ato makita Megson ang story of Samson, ang story of Jephthah. Amen. Ang story of Gideon. Hallelujah. Praise God. Story of Deborah, chapter 4. The story of hallelujah. Amen. Samson. Ako nang isgutan Megson in the book of Judges. Amen nga. Ato makita na Megson nga pipila ka mga sawali sa prophet Megson, ginakuha niya mga types and shadows in the scripture like Samson is being typed to the bride. Amen. Praise God. No? So, daghan Megson in the book of Judges, di pa nimo makitaan si Barak. One of the soldier of God Megson. Hallelujah. Who is working under a prophetic anointing. Nakig-away Megson sa kaaway, ilalo Megson sa pagkasayod. Hallelujah. Sa propesiya sa Dios sa iyang kaugalingon. And I believe Megson sa itong panahon karon, nagalakaw kita, nagapamuhat kita Megson sa pag-alagad sa Dios, ilalom sa pagsabot. Amen. Nga atong nakita na ang tanang kabuhatan sa Dios sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Nga nagalakaw kita nga adunay pananaon kung asa kita paningon Megson, likod ug luyon ini atong panaw karon in a Christian life or a Christian journey. Amen, right? What a Megson milakaw karon Megson nga nangalagad nga wata kabalog unsay tumoy niini. Amen. Wata kabalog Megson kung mamatay ta, wata kabalog asa ta paingon. Amen. This is a kind of relationship that we know unsa ang atong status Megson nga tusunggoy nga Dios. Asa ta paingon, unsay sunod niini? Unsay programa nga nakalatag? Di lang Megson sa personal level, di lamang sa church level, kundi even Megson sa tibukan nga universal perspective Megson sa plano sa Dios sa kinatibukan Megson nga una-una sa Dios sa matag usa kanato. Hallelujah. Amen. So, nining kabuntagon Megson, I would like to invite your attention to open your Bible in Judges chapter 4. So, ang book of Judges Megson, mura ni sa story Megson nga paikot-ikot lang, no? Nga first Megson ang Israel nangalagad sa Dios. Ikaduha Megson, human, sa diyang mga lagad sila sa Dios, hinahinay mo dagan ang panahon, malaglag na po ng Israel. Padulong na po sila sa idol worship. Amen. Then Israel enslaved, sa diyang padulong na sila Megson sa idol worship. Amen. Ang sunod ni Megson mao ang slavery. Maulipon sila. Amen. Sa diyang maulipon sila Megson, muhilak na po sila balik sa Dios, mangayog tabang sa Dios. Kay naulipon na po sila. And remember, ang ilang pagkaulipon o ang ilang pagkalaglag Megson o ang tunglo sa Dios maabot kanila, it is not because God abandoned them. It is because they abandoned God. So ang tunglo magsunod sa imong pag-abandona sa Dios. Hallelujah, praise God. Kaya ang Dios wala gyud mi-abandon Megson sa mga katawhan. It is always the people will going to abandon God. Sa diyang ilang abandona ang Dios, they'll turn into slavery. Mahimo sila mga ulipon, mahimo sila Megson nga mga tinunglo. Praise God, unya maabot ang panahon Megson nga muhilak sila. Amen. Og madungog sa Dios ang ilang mga paghilak, ang Dios magpadala dayon Megson og mga mensahero. O ang mga mensahero, magdala kanila Megson pagawas sa ilang pagkaulipon. That is the story of Israel. That is, dili magbalik-balik nila Megson. Slavery. Megson. Hallelujah. Kung di ta matingala Megson sa itong panahon karon, even we are already in the message, na mga people, may mga tao Megson, hallelujah, nga hinay-hinay, mubiya na Megson sa kamaturan. That's why nagwali ang prophet, Christianity versus idolatry. Nga naman ang uman, may biya na sa Christianity, ni balik na Megson sa idolatry. Na supposedly, ipagawas sa idolatry, kay balik ta sa tinuod nga, pagpangalagad sa Dios. No, muna nga Megson nga, ano na yung mga wali ang prophet Megson nga dili na sulagma nga naitabo lang. It is written, it is guided by the Holy Spirit nga nagapakita sa Megson. Hallelujah, praise God. Amen. Ano na yung mga ministry Megson nga wala nakasabot kung unsang ilang mga ministry. Amen. Type gihapon Megson sa panahon ni Brother Branham, naglibog siya. Ano na yung wali ang prophet? The misunderstood life.
Kay bisan niyang kagulingon, naglibog sa sayang panahon kaniadto. Amen. Singan kanya Megson og tiyon og disabog Megson ang iyang baba. Gani magplano na siya nga mapakimatay because wa sa naglibog sa Megson kung unsa Megson nga klase nga buluhaton ang naa kaniya. Amen. Praise God. Og miabot ang panahon Megson nga ang Dios nagpadayag Megson kaniya og ipakita ang iyang kinabuhi ngadto sa kasulatan og iyang nasabot Megson kung kinsa siya sa una-una sa Dios. Amen. Hallelujah. Nagwali na po sa Megson, the present stage of my ministry. From the misunderstood life, present stage of my ministry. So nakita na niya Megson kung asang iyang bahin Megson sa kasulatan. Amen. The prophet can now step into the picture. Amen. Praise God. Hallelujah. O nagatuo ko Megson sa itong panahon karon, kaniadto maglibog mo. Unsa man klase nga kinabuhi ako? Unsa man ngano man eh. Amen. Pero Megson, ang Dios ang plano sa Ginoo Megson, ipakita niya kanimo kung kinsa ka sa iyang una-una. Amen. Because this is the purpose, Megson, nga immature mo sa iglesia. Because, amen, hallelujah, praise God, aron makita ninyo, Megson, kung unsa ang bahin ninyo, Megson. Because, right now, by the opening of the book, the scripture, it is calling out the names. Diba, ingon, Megson? Sa dihang naabri ko no ang kasulatan, naabri kini tungod kitawagon ko no ang tagsatagsa ka mga pangalan. Dili tawgon Megson ang pangalan ni Brother Joshua, pangalan ni Brother Romy, Brother Dodong, no? Sister Inday Sol, nga tawgon ang inyong mga pangalan because kana inyong mga pangalan dili sige ang Ginoo naghatag na ang inyong mga ginikanan. Hallelujah, amen. But the names Megson, hallelujah, is under pag tag name Megson para nako, I am an Eli, right? Pero before Megson wala pa ko mataw Megson na nakudaan sa loin sa kong ginikamo kong amahan. Meaning ang akong ngalan nakasilyo sa kinabuhi sa akong amahan. Ang iyang ngalan nakasilyo sa kinabuhi sa iyang amahan. And down Megson, gikan sa iyang lulo, pasang lulo, gitawag nag-Eli, hantot sa panahon, Eli, gyapon ko nga naman, nakasilyo among ngalan, because ang ngalan nakasilyo sa kinabuhi. Wala ko miabot Megson, nga natapon kong Eli, nga by chance kami dool ko, hallelujah, ni Carlos, o ni Merla Megson, which is happened to be my mother and my father, nga mayon ko nga, dawata ko rin yung may mo ko rin yung anak. No. Niabot ko sa family of Eli because amen, hallelujah. Gikan ko Megson, I was born in that family. And I believe Megson, you were born. Hallelujah, amen. Mo na Megson nga ang inyong ngalan, dili makita Megson nga makita mo nga, asa may Romeo diri, asa may J-Mart diri, asa man. No. You can see your name and identify your name kung asa ang kinabuhi, kung asa mo gikan. That's why Megson, dili niyo makita Megson ang imong ngalan, imong earthly nga pangalan diri because natao ka by earthly. That's why makita lang nimo ang imong ngalan Megson sa Biblia kung that's why ang Bible nag-introduce og bag-ong pagkatao. Ye must be born again. Amen. He must born again in spirit. Amen. Ingon sa si Pablo Megson, kinahanglan mataw kita sa madunot nga binhi sa Dios. That's why Megson, sa nang mataw kapag usab Megson, ma-identify nimo Megson ang imong kinabuhi in the Bible. Amen. We're going to look Megson in the Bible as we're going to mention the character of the Bible. Mayroon din ka, ako man to. A woman that's been changed. O sa kababae nga, nausab ang akong ngalan. O sa kababae nga, gisaaran. Ayon si Melchizedek, nga kang Sarah, I will visit you according to the time of life. Ang unang pagbisita ni Melchizedek, nagpakita sa ni Abraham in public viewing. Ang tanan nakakita. But in the second coming, dili magpakita sa tanan. Kaya pag-abot sa Diyos Megson sa ikaduhang pag-abot, dili isa magpadayag sa tanan. Kundi magpadayag lamang siya sa mga katawhan nga iyang gipili sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. That's why ng propeta sa Diyos, sa ikaduhang pag-abot sa Diyos, hallelujah, daghanon niya ang wa masayod nga niabot na day ang Diyos. Because ang iyang pag-abot is a private ministry. Type ni Sarah sa pag-abot ni Melchizedek sa iyang pakipag-deal Megson, yun sa, I will visit you according to the time of life. Wala siya nakikita sa tanan, si Sarah lang yung giyatuan. To confirm the promisan. Karon sa iyang pag-abot karon, wala niya gi-confirm na ang tanan nga iglesia. Wala siya miabot ngadto sa asawa ni Lot. Wala siya miabot Megson ngadto kang Hagar. Specific Megson na bisita si Melchizedek ngadto kang Sarah sa iyang panimalay. O gisultihan siya may tungod sa saad nga anak. And I believe that this history is repeating itself
Because we are being tied to Sarah today, that being visited by the angel of God, o gikonfirma niya kanato ang saad nga anak mo si Kristo Jesus itong panahon karon. O kining Kristo Jesus may igsoon, nga atong dawaton, mao ni ang silyo nga nung usbon sa Dios ang atong mga lawas. That's why may igsoon, kinahanglan madawat gid nato ang saad nga anak, kadito sa saad nga anak, nagsunod ang pag-usab may igsoon sa atong mga lawas. Amen, praise God, hallelujah. In Rahab, amen, type ni Rahab may igsoon nga, na ilalom sa slavery may igsoon sa panahon, in the book of Joshua. Amen. Apan sa dayang miabot maigsoon ang duha ka mga manulunda. Mao to nagpausab sa iyang kinabuhi maigsoon, tama? We are being typed to Rahab maigsoon, tama? Nga naulipon ta kita maigsoon sa pagkabigaon kaniadto maigsoon sa nakalanlain nga mga relihiyon. Pero sa dayang miabot maigsoon ang mensahero sa tong panahon. Ipagawas ta niya maigsoon og ibinyo ta maigsoon ngadto kang naason, which is from the tribe of Judah. So, mo na maigsoon nga ganihan mo tong ingon ako nga mga bata pa lang ni ka Sarah na Abraham, Rebecca na Isaac, si Rahab, hallelujah, praise the Lord, adunay naason. Amen. Si Ruth na ay Boaz. Amen. Si Abigail na ay David. And down to the church makes on, down to the Bible makes on, adunay mga perfect type diha nga nagisgot sa atong mga pangalan. And we can step into the picture nga makita na nato makes on kung kinsa ta. Because in that word of God, we can identify our life, our names in the book. Pag mingon kita nga, Sarah, ako na. Because the testimony of Sarah, wala mausab. Gibutang lang to sa Dios maigsoon para ipakita niya kanimo ang salamin sa imong panahon. Amen. Praise God. Hallelujah. So, karon maigsoon atong walikon maigsoon ang Israel. Then after the ingon maigsoon, moto maigsoon ng Israel balik lang no, human mga maulipon sila, kay mibiya sila sa Dios. Amen, mahilak sila kay magtawag na pud sila sa Dios. Ang Dios na pud mobalik maigsoon og rescue kanila, magpadala og manulunda og magpagawas kanila sa pagkaulipon. The same. Now, I would like to open your Bible in Judges chapter 4 verse 1 to 14. And the children of Israel again did evil in the sight of the Lord when Ehud was dead, no? So ato nakita maigsoon nga ang Israel mibalik na pud maigsoon paghimo sa pagkadautan. Diya sa mata sa Ginoo. Verse 2. And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan. Tungod sa ilang tungod sa ilang pagbiya sa Dios, ingon ang Biblia, og si Jehova nagbaligya kanila sa kamot ni Jabin. So gitugot maigsoon nga maulipon sila. That reigned in Hazor, the captain of whose was Sisera. Og nasa gitawag maigsoon nga kapitan sa iyahang mga sundalo, gitawag nga si Sisera. And Sisera was one of the outstanding nga mga sundalo maigsoon, hallelujah, ni Jabin netong panahon na. Amen. Because I would like to tanaw na to maigsoon ang types maigsoon in the Bible. Amen. Because kini maigsoon adunay kalambigitan sa atong panahon karon. Because we know nga ang nahitabo kaniadto nahitabo karon, ang mahitabo karon nahitabo na kaniadto. There is no new things under the sun. No? Gisgutan ka na sa prophet maigsoon that we have a perfect pattern. Pag mingon kitag pattern maigsoon, that's why ang Bible nagsulti, oras ka mukula kanini, mudugan ka, dugangan kag hampak. Mukulan pug ka, mukwaan kag bahin. Because naka-pattern na ang tanan. Tanawan ng pattern maigsoon, ibutang na to, pattern sa sinina. Ibutang ng pattern sa sinina, ilampas maigsoon ang imong gunting. Mapurma pa bang sanina? Kuwaay pod. Amen. Gawas maigsoon, ganiya, gawas ka sa pattern. Karon musulod ka gunting sa pattern. Mapurma pa bang sanina? Dili nga naman, nigawas ka o nisulod ka sa pattern maigsoon, naghihimo maigsoon. Because pag yung pattern, subayan na lang na, kay perfect na na. Amen. To the church maigsoon, yung propeta sa Dios, our perfect pattern was Pentecost. Ano naman sa Pentecost? It is the acts of the Spirit through the believer. Amen. So, kung unsang gihimo nila dito, mao gyapon ang buhaton sa the same nga spirit sa tong panahon karon. Because dili pini mausab ang pattern sa Dios. Amen. Gitawag kini sa prophet maigsoon og keystone. Ang susi sa kasulatan mao gayud ang kapadayagan. Revelation. And the revelation, amen, hallelujah, ang revelation maigsoon mo na nga ang propeta sa Ginoo. Revelation in the Bible cannot be overemphasized. Ang kapadayagan sa kasulatan dili pwede manubra, overemphasize, paburuton.
Kaya naman, naanay pattern ang Bible. Mingon Megson ito sa Megson, sa Old Testament. The ancient days of time, Megson. I-type sa prophet Megson nga, ang church ages kuno Megson, sa Israel mo, ang 70 weeks of Daniel. Kay 70, 7 church ages sa tuwa. Nakaroon na magwali ka rin yung ano na ikawalo nga kapanahonan. So you can see, God is giving discernment nga di na pwede mo lambas ka ang pattern na ana. Nakuha niyo Megson? Kung mao ni ang realidad, mao na ang kahayag, mao ni ang original, dili pwede nga mahimong unom diri kay ang original nga pattern, ang reality lima ra. Nakuha niyo Megson? Hallelujah. That's why yung unang propeta sa Dios, revelation can never be overemphasized. Mao na Megson nga mulampas na ba kung unsa ang explain sa Dios? Mulampas na kung unsa ang i-explain sa propeta sa Ginoo, which is nanay pattern nga gihatag. Hallelujah. Nakuha niyo Megson? Amen. Hallelujah. Amen. So, I would like to see the pattern Megson of the scripture karon Megson aron makita nato Megson ang atong kahimtang karon. And then Megson verse 3, and the children of Israel cried unto the Lord, for he had 900 chariots of iron. So kining panahon na Megson, si Sisera, amen, is being typed Megson sa gitawag Megson nga moderno na kaayo ang ilang gitawag Megson nga modern warfare. Amen. Ang Kanaan atong panahon na Megson, moderno na kayo sila. Because everyone in Israel Megson, ang ilang mga karitela, ang ilang mga panggubat Megson, mga kahoy lang ang gamit. But Kanaan, mga bakal na ang ilang gamit, meaning they are already advanced in technology. Amen. Tipo po sa itong panahon karon Megson, hallelujah, nga halos ang tibok kalibutan, they are already advanced in warfare. Kita niyo Megson, plano nila Megson, advance na kayo, ilang mga missile, ilang mga tangke digira Megson. That's why makabuli na sila sa mga gagmay ng mga nasod. Why? Because, amen, nagsalig sila sa kapagabantugan sa ilang mga hinagiban. Tipo sa itong panahon karon, how the people Megson sa tibok kalibutan karon Megson, iyahay o andam sa mga butanga panggira. Pero yung ng propeta sa Dios, samtang nagasandig sila Megson sa kaalam, sa kahoy, sa kaalam o kahibalo. Nagasandig sila Megson, the tree of knowledge of good and evil. Yung ng propeta sa Dios, kining kaalam o kahibalo nga ilang nabatunan, maurani ang magpatay kanila sa pag-abot sa katapusan ng mga adlaw. Nakita niyo Megson, all this atomic bomb, all this, amen, hallelujah, kining mga bomba karon Megson, nga gipanggamit nila Megson, nga ilang gipangtaguan Megson sa ilahang mga nasod karon. Amen. Isa lang ka bomba Megson, hallelujah, nga murag motor kada ka Megson, pwede na mo tunaw ko sa kanasod. And pila ka libo Megson ang ilang gipang tigom karon. Ang pangutana kung mambuto ng tanan. Meaning, ang kaalam sa tao mao po'y mo destroy Megson sa mga butang. Muna yung propeta sa Diyos, lean not unto thy own understanding. Praise God, hallelujah. O nga na ang kahimtang Megson the time, hallelujah, amen, nga diin, kanunay Megson, because Megson nga mibiya ang Israel, they are being slave by, amen, by the Canaanites Megson natong panahon na, sulod sa 20 nga tuig, tungod kay mibiya sila sa Dios. O dili nila mapildi-pildi Megson ang gitawag Megson ang Kanaan tungod kay o si King Hazor tungod kay they are very sophisticated na Megson ang ilang magamit. Amen. Gi-emphasize sa Bible Megson, for he had, no tanawa, and the children of Israel cried unto the Lord, for he had ang mga pagsagit ug mga paghilak sa Israel tungod sa pagka-advance Megson had 900 chariots of iron. Dili basta-basta Megson ang ilang military power na itong panahon na. Amen. The same sa itong panahon karon. No, mga kalibutan Megson, hallelujah. They are so advanced Megson, dili lang sa military power, kundi even in science. Amen. Hallelujah. Unsa ka advanced Megson ang kaaway karon Megson, no may tungod sa siyensya. And 20 years he mightily oppressed the children of Israel. Sulod sa 20 ka tuig Megson, ilang giulipon ang mga anak sa Israel. Verse 4, tara Megson. And Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot,
Tanaw niyo, Megson. Si Deborah is being typed to a church. Amen? Yung Megson, a prophetess o sa kababae under an eagle anointing. Prophetess. Yung Megson, the wife of Lapidot. And the word Lapidot, Megson, in the Greek word meaning flames. Meaning mga kalayo. Plural. Amen. O kabalota, Megson, kining kalayo, kung itong balikon, Megson, ang church ages, ang pito ka mga kandileryo, ingon ang Biblia, ingon sa Apostol Pablo, ingon si Brother Branham, at may pito ka suga ang kalendaryo, tama? The 7 candlestick. Pero ingon ang propeta sa Dios, ado na lamay o sa kalana nga naghatag og kalayo sa pito ka kapanahonan. Kinsa kana? Si Kristo. So Lapidot's been tied to flames, being tied to Christ nga naghatag og kahayag, Megson. So, now, diri, Megson, si Deborah, ato nakita, Megson, nga dili sa Megson nga dalaga pa or ipaminyo pa. Kung dili, usa na siya kaminyo. O kang yung iminyoan is being tied to Christ. The light giver. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. So, ato nakita, Megson, in the types and shadows. And then, she judged Israel at that time. Siya kuno ang maghuhukom sa Israel nitong panahon na verse 5. And she dwelt under the palm tree. O sa kababae, under an eagle anointing, nga type nga, naminyo nga ito ng Kristo, because Lepidot is being typed to giver of light. Amen? Christ is the giver of light. Sunod sa pito ka kapanahonan, ano na may usakalana nga naghatag og kalayo sa pito ka kapanahonan. Hallelujah, praise God. Amen. And palm tree in the Bible, amen, the scriptural meaning of palm tree in the Bible is immortality. O walay source sa eternal life. That is Christ. So we can see right now, it's a woman that's been married to Christ, under Christ, because, ang iyang tanong, Megson, she dwelt under a palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in Mount Ephraim, and the children of Israel came up to her for judgment. So, kining palm tree, Megson, mo lang niya sa kakahoy, nga pwede mabuhi, Megson, taliwala sa desierto. Nakita ninyo? Sa taliwala, Megson, sa tanan nga adunay, because desert, Megson, type na, Megson, nga walay kinabuhi. But there is only nga tanom, nga pwede mabuhi diha mao ang palm tree, and that is Christ. Amen. Taliwala sa tibok kamatayon, adunay usa ka butangan dili mamatay, mao si Kristo. Amen. And palm tree, Megson, is also a source of oil. Amen. Hallelujah. Sa taliwala, Megson. Amen. So kabulot na pag-ingon tag desierto, Megson, sunod ana kauhaw o kagutom. So, tanaw, Megson, usa ka babae under an eagle anointing, naminyo tied to Christ, Lapidot. Then nagpuyo ilalom sa palm tree, ilalom sa kinabuhi nga walang katapusan, and that is also Christ. Hey, church. Hallelujah. Amen. Israel came, sa inamang sa nagpuyo kuno sa Megson, ilalom sa, amen, ilalom sa palm tree between Ramah and Bethel in the Mount of Ephraim, and the children of Israel came up to her for judgment. So moadto, Megson, nagatawan sa Israel aron mangayo og mga pagtambag og mga paghukom kang Deborah. Because, Megson, ano na say taas nga kaalam. Because he is under an eagle anointing. Lahi ang iyang panglantaw sa uban. Lahi ang iyang judgment sa uban. Everything seems right to everybody today because we are right now. Laodicea is kanang gitawag, Megson, nga people's right. Di ba? And the book of Judges, everything seems to be right in the eyes of the people. Ang word of Judges, Megson, kung tanawin niyo yung Bible, if you're going to, amen, isa sa mga introduction sa Bible, Megson, in the time of Judges, nga ang tanan nga tao, para sa ila, ang tanan nga ilang makita, ang tanan nga silang una-una, tama. Type sa Laodicea nga kapanahunan. Because ang propeta sa Dios, Laodicea is people's right. Pero ng Bible, Megson, Psalms 29, I think ko sa iyo, yun sa, daghang mga dalan nga para sa uban, tama. Pero ang tumoy na ini, kamatayon. Amen.
Mo na karon Megson para sa uban tama ang dalan ilang gituan. Pero ingon ang Biblia, ang tumoy di ay na kamatuoran, kay aduna lamay tama nga dalan, usa lamang katama nga dalan, mao si Kristo Jesus. Amen. So nakita nato Megson, ang Israel magpailalom Megson sa usa ka babae nga adunay dihog sa agila og dito moduol kaniya Megson for judgment. Verse 6. And she sent and called Barak, the son of Abinoam, out of Kadesh Naphtali, and said unto him, Hath not the Lord God of Israel commanded, saying, Go and draw toward, ayun na Megson, tumasahon sa Bisaya. Og nagkuha, og nagpatawag kang Barak, ang anak ng lalaki ni Abinoam, gikan sa Kadesh Naphtali, og miingon kaniya, wala ba si Jehovah ang Dios sa Israel nagsugo sa pag-ingon? Lakaw og moadto ka sa bukid sa Tabor og pagdala uban kanimo og napulo kalibo ka tawo sa mga anak ni Naphtali og sa mga anak ni Zabulon. And remember Megson, katong pag-adto sa Israel ngadto kang Deborah, meaning nagpangayo na sila tabang sa Dios because good for 20 years na ilalom sila Megson. They're under in bondage of Kanaan nitong panahon na. Ilalom sila sa pagkaulipon sa Kanaan nitong panahon na. Amen. O nang ninguha ang mga tao nga magagawa sila. Amen. So, nianduol ang tao nga kang Deborah, o si Deborah Megson, mo'y duluanan ng panahon na. And God, because she is a prophet, amen. Panahon niya Megson, giunsa niya pagstorya Megson si Barak na ning panahon na. Gi-reiterate lang niya, kang Barak kung unsa na ang daan nga naibaluan ni Barak. Because kung ito na Andre Megson, tanawa yung pulong gisulti gigamit, wala ba si Jehovah ang Diyos sa Israel nagsugo sa pag-ingon, laka og moadto sa bukid sa Tabor sa pagpadala uban kanimo sa napulo kalibo sa mga tao ngadto sa anak ni Naphtali ug sa mga anak ni Zabulon. Meaning, gi-reiterate lang niya, gibalik lang niya sulti ang daan ng nahibaluan ni Barak. Si Barak Megson kabalo na, gisultihan na daan sa Ginoo nga padtuon sa Megson. Dalo ng mga sundalo because ang iyang purpose palayaw ng Israel ilalong Megson sa pagkaulipon sa mga Kanon. And you know what is Canaanites? Canaanites being type, Canaanites Megson, ato na ninisgutan kapila na, mga kaliwat din ni Ham. Hallelujah, praise the Lord. No? Kaliwat na ni Kuan Megson, that's why gitawag ni Noah Megson si Ham, the father of the Canaanites. Hallelujah, praise God. So makaliwat ni Cain, ni Ham. No? So ato nakita Megson nga gibalik lang ni Deborah o gisulti ang daan ng nahibalaan ni Barak, pero nakabalupot si Deborah kung unsa ang nahibaluan ni Barak because Deborah was a prophet. Kabalupot siya kung unsa ang mga pulong sa Dios o mga propesiya mahitungod sa pulong sa Dios ngadto sa mga kanakan nga mga Israel. Ato nahibaluan na karon Megson. Amen. Si Kristo Megson mao ang nasayod sa tanang tibukang propesiya sa Dios. Tama ba? Because all that was in God was poured into Christ. O karon Megson, usa ka iglesia na mag-reiterate lang kung unsa na ang daan ng mga propesiya. Ang akong pasabot Megson, adunay iglesia karon sama ni Deborah nga kabalo na kung unsa ang mga pahitabo tungod kay adunay mga propesiya nga gibutyag siya pinaagi sa Dios sa iyang panahon. Hallelujah, amen. And they are going to go to war. Bantayan ninyo ni Megson, kay samtang nag-istorya ko karon Megson in the book of Judges, I'm going to reiterate to you ang mahitabo sa sunod nga may panghitabo written in Revelation chapter 19. Because the time of Deborah and the time of Barak is again mahitabo in the book of Revelation chapter 19 and chapter 21. So ako ginabasa kayo Megson in the book of Judges, pero unya Megson dalon ta mo in the book of Revelation. Because history is repeating itself. Amen. Kung adunay bride karon nga pakig-uban o pakig-away ngadto kang Barak is being tied to Christ, basahan niyo ang book of Revelation chapter 19. Again, there is war between the white horse rider. Ingon na sa Dios, it is God nga nagsakay sa puting nga kabayo, nagsunod ang iyang mga sundalo nga makig-away. Amen. In the battle of Armageddon. In the valley of Megiddo. And Megiddo is found first in the Bible in the book of Judges. So masabot ninyo Megson ang katapusang gubat, niining gubat nga kung isgutan karon in the time of Judges between Deborah and Barak.
Hey, church. Hallelujah, amen. This is not just a story in the Bible. Because right now, Megson, di pa na sa auto Megson, nga itong iskutan, mga bata, magsanga, ang Noah, si Arka na Noah. Magunahuna lang tayo sa mga bata. But right now, Megson, remember, amen, we are reading right now the different book. Mora nga Biblia, but ingon Bible, when the seal is open, this Bible will become a new book to you. Kaya naman, di lang ka mag-istorya og history, di lang ka mag-istorya Megson, magbasa og kasaysayan mahitungod sa mga butangan na hitabo kanito. Kundi you can now identify yourself, makita na nimo Megson nga kanang kasaysayan di ay kasaysayan sa imong kinabuhi nga gitago na sa Dios sa kasulatan. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Okay, because we are talking about pattern Megson, we are talking about there is no new things under the sun. Yan sa dili Megson. No, so nilakaw siya. Batayin ninyo, no nga, gisulti niya kang Barak, ang daan ng hibaluan ni Barak Megson nga propesiya. Amen? Meaning, si Barak o si Deborah receiving the same revelation. Kung unsa nadayag Megson kang Barak, mao po na nadayag ngadto kang Deborah. Pero si Deborah Megson ang nag-reiterate. Ang nagbalik og sulti mahitungod sa kung unsa iyang nakita sa propesiya sa Dios. Amen. Praise God. Hey, church. Hallelujah. Ingon diri Megson ang verse 7. And I will draw unto thee to the river of Kishon Sisera, the captain of Jabin's army. King Jabin's Megson mao ni ang hari sa Canaan. Si Sisera mao ang kapitan sa iyang mga hari nga naa na ingon kaniya nga adunay 900 ka mga gitawag Megson sa Bisaya mga iyang mga karo o ang iyang panon. Diha Megson gitawag lang mga karo, pero in the Bible iron. Dili basta kaya kasagaran mga karo, mga kahoy na. But this time gi-indicate sa Bible that Jabin at Sisera, amen, the captain of the host of Jabin, the king of Canaan, is very sophisticated na Megson, modern na Megson ang ilang military power. Hallelujah, praise God. Against Megson sa usa ka mga Israelhanon nga they are not advanced and they are not sophisticated Megson ang ilang hinagiban, but they have the word of the Lord. Apan naa kanila ang pulong sa Dios. Hallelujah, amen. Muna Megson, muna mingon ng propeta sa Dios, mingon ng Biblia, mga propeta Megson gikan sa mga apostoles, dili yun ka makasalig Megson kung unsa ang kahimtang nga naa nimo karon. May kaglawas, may kagpanimalay, amen, unsa imong programa, unsa imong nabatunan aning kalibutan na Megson, di inyo ka kasandig niya na. Kay ang tinuod nga safety Megson dito lamang sa pagkupot sa pulong sa Dios. Amen. Because I want you to see right now nga nagsalig sila Megson sa ilang pagka-sophisticated, sa ilang pagbuli Megson, sa ilang pagka-advance into military. Amen. Advance into science Megson. Pero Megson, si Deborah o si Barak wala magsalig Megson nga makagawas sila sa pagkaulipon sa Canaanite, dili pinaagi silang pagkabantugan kundi dili pinaagi sa pagbaton o paggunit sa propesiya sa Dios silang panahon. And I believe mao gyapon Megson atong nabatunan karon. Wa ta magsalig Megson kung unsa nga atong na-achieve sa kalibutan, kay kanang tanan temporal lamang. Ang atong gisaligan nga nagkupot kita sa propesiya may tungod sa atong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Oh, hallelujah. Amen. Ingon the dynamics on verse 7, and I will draw unto thee with his chariots and his multitude, and I will deliver him unto thine hand. Verse 7, tanawa Megson, o ako nagpaduol kanimo. Kinsa ni sulti nini? Ang nagsulti Megson, nagpaduol kanimo, it is Barak, nagstorya ngadto kang Deborah. Ingon sa Deborah. Si Barak na ingon ka Deborah. O ako magpaduol kanimo didto sa suba saksison. Si Sisera ang kapitan sa mga kasundaluhan ni Jabin uban sa iyang mga karo o ang iyang panon o ako igahatag siya nganha sa imong kamot. O nagpromise Megson si Barak nga kang Deborah nga siya ang magpatay kanimo. Remember Megson, usa ka dako nga kaulawan sa una pang panahon Megson nga ang usa ka manggiitan nga sundalo, warrior, kapitan, leader, patyon lang og babae. Amen. Hallelujah. Nagsaad si Barak Megson nga iyang ihatag sa kamot Megson. Ingon din Megson verse 8. Og si mingon kaniya, kung ikaw mauban kanako, sa ingon niya na moadto ako, apan kung ikaw dili mo uban kanako, ako dili moadto.
Dili pasabot maigsoon nga nahadlok si Barak nga iyang atubangon maigsoon si Amen, hallelujah, si Sisera. Pero maigsoon, in short maigsoon, hallelujah, kabalo siya kung unsa ang gahom maigsoon nga uban niya maigsoon ang babae nga adunay pulong sa Dios. Ang usa ka iglesia maigsoon, dili pasabot nga nahadlok siya. Kun dili gusto niya maigsoon nga, amen, duha sila niining panahona nga makig-away sa naghatag og pagkaulipon sa Israel. Amen. And remember, Barak is being tied to Christ. And Deborah is being tied to the bride. It is Christ the bride. Sa pakigatubang sa greatest battle that they ever fought. Sa kining pakig-away maigsoon nga tong apilan karon, di lang ni pakig-away nato. Pakig-away ni uban kang Kristo sa tong panahon. Hallelujah, praise the Lord. Bago maabot maigsoon ang physical nga Armageddon, we are right now facing a spiritual Armageddon. Amen. Hallelujah. Praise God. Kabutan na maigsoon. Kaya ang Armageddon is the last battle. And right now, our last battle is in our mind. That's why Armageddon karon spiritually, di ka kahitabo, tali ka na to. Within the principalities and powers and rulers of darkness. Kining iskutan maigsoon sa propeta sa Dios, kining mga fallen star, not just maigsoon, kining gitawag maigsoon nga moral, kining gitawag maigsoon nga mga music, kining mga sinuluban sa kalibutan, but ingon na propeta sa Dios, kining mga high-grade nga klase nga espiritu, sulod karon sa pulong sa Dios og magpasilaag sa mga tao maigsoon nga linibo ka mga tao ang masag pinaagi sa paggamit sa pulong sa Dios. Gitawag na sa prophet maigsoon mga fallen star. Pasalamati ang Ginoo maigsoon tungod kay adunay daghan nga nalimbungan karon. Apan ingon ang Dios ganiya maigsoon in the book of Corinthians sa daghan nga dili makita og pangsalipdan ang kamatuoran. Kinsa nang salipod sa kamatuoran? Ang Dios niining kalibutana. Pero naapil ba mo? Bulahan tungod kay ang Dios nag-abli sa inyong mga mata. Gani ang Dios maigsoon kauban nato karon niining maong gira nga atong giapilan. Hallelujah. Amen. Because ingon ang propeta sa Dios, nga Christian, we are not on a picnic. We are on the battlefield. Muto yung ganiya maigsoon pag mangalagad ka, dili pasabot nga okay na ang tanan. Nga relax na ang tanan, no. The moment kayo mong dawaton si Kristo, the moment maigsoon nga sulayan ka. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The moment nga nakita maigsoon sa kaaway, nga sincero o tinudanay ang pagpangalagad ni Job, it is the moment nga nanagin ang kaaway, nga ito kang Isus, tistingan na ko na kung tinuod ba nga pagtuwang yung nabatunan. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Muna maigsoon nga, being a Christian, we are not on a picnic. We are on a battlefield. Nata kanunay sa pagigira maigsoon, pagigaway. Hallelujah. Between, amen, sa mga butang sa kalibutan. That's why yung sa, amen, kinahanglan, sulubon ninyo maigsoon. Amen. Amen. The shield of faith. The breastplate of righteousness. The sword of the Spirit. Amen. Hallelujah. Daghan maigsoon, nganong gihatag maigsoon din in the Bible. Praise God. Nganong gihatag man ang full armor of God? Because nata karon sa battle. But we wrestle not against flesh and blood. Ang atong pagkikaway karon, di ka mo kulit og pusil kay yung pusilo ng mga tao. Dili armas, dili kutsilyo. For we wrestle not against flesh and blood, but principalities and powers and rulers of darkness. That's why ipagula sa Dios maigsoon in Babylon, tama? Di ba ipagawa sa Dios sa Babylon? What is Babylon? Ang Babylon niya kuno, mao kana maigsoon in the book of Revelation, Babylon is a cage of the foul birds. Usa ka kulungan sa mga mahugaw nga mga langgam. Kulungan sa mga mahugaw nga espiritu. Amen. That's why ipagawas ka sa Dios by the message of the prophet. Amen. Hallelujah. Basahin niyo ang book of Revelation. What is Babylon? The habitation of the foul birds, mga dautan ng mga langgam. The habitation of the devils. Hallelujah. Come out of her, my people. Amen. Not just mention Babylonia nga sa music, sa sinuluban, even in the religious Babylon. Kaya originally, ang Babylon is a religious na. Religious na siya. Kaya lang,
gipuli maigsoon ang pagano nga pangunahuna, ang tao nga pangunahuna maigsoon instead sa Ginoo. Hallelujah, praise God. Now, balik ta. Verse 8. And Barak said unto her, I will not go with me, then I will go. Yun sa kung muuban ka na ako, ato ko. Kung di ka muuban, di ko mato. Dili pa sa mutanahan nga nahadlok si Barak maigsoon. Hallelujah, praise God. Amen. Amen. Hallelujah, praise God. Kay ang kadaugan niining talitapos na kapanahunan, dili lamang kadaugan maigsoon ni Kristo. Uban maigsoon ang iyang iglesia. Dili lang kadaugan sa iglesia, pakig-away uban ni Kristo. Oh, hallelujah, praise God. Verse 9, and she said, I will surely go with thee, notwithstanding as journey that thou takest shall not be for thine honor, for the Lord shall sell Sisera into the hand of the woman. Because Sisera, tanawa, it is already prophesied. Mo ni Mixon, lami mga lagad, lami mo apil sa usa ka journey nga naa na kay prophetic anointing. Usa ka pagpangalagad nga aduna nay tinuod nga kasiguraduhan. Tinuod nga kadaugan. Ang tawag gani sa Biblia, overcomers. Hallelujah, praise God. Amen. Ingon siya Mixon, surely I will go with thee, notwithstanding the journey that I take it shall not be for thine honor. For the Lord shall sell Sisera into the hand of a woman. Muna Mixon, the biggest defeat Mixon nga makuha sa kaaway nining panahon na karon gikan sa usa ka babae. Because adunay iglesia nga magmadaugon ning tapos sa kapanahonan. All the women has been deceived, but adunay usa ka babae nga dili niya malimbungan. And that is the church of God. Under a prophetic anointing. Usa ka iglesia sa Dios, ilalom sa dihog sa agila sa iyang panahon. Sige, nakita niyo Mixon? Gipropesiya nga ang kining usa ka dautan. Gitawag Mixon nga very sophisticated, advanced in everything. Advanced in military power, advanced in science, advanced in technology. Pero Mixon, naapay mas advanced kaniya. It is Deborah. Why? Ang unahuna sa Diyos Mixon na kaniya. The mind of Christ is in her. Kinsa mas advanced? Ang technology o ang unahuna sa Diyos? Hallelujah, praise God. Amen. Deborah, ingon ni Mixon. And Deborah arose and he went with Barak to Kedes. Hallelujah. So niabot lang Mixon. Praise God, niabot sila itong panahon na Mixon. So magig-away na. Join with Deborah and hallelujah. And Barak called Zebulon. Remember Mixon, hallelujah, amen. Ngano man nga batayin niyo Mixon. Actually, all the story of the book of Judges, as I going to pasabot ako sa inyo, Mixon, in the time of Gideon, in the time of Barak, napay babae, Mixon, na tumiskutan unya, Mixon, si Jael, hallelujah, a gentle woman, amen, hallelujah, praise the Lord, amen, nga itong iskutan, Mixon, in the Bible, praise God, no, nga, at the book of Judges is talking about ang Diyos Gyud, mupanalangin sa mga tao nga magpaluyo sa iyang mga buluhaton. Amen. Tandugo na to niya Mixon, no? Because in the Bible, hallelujah, sa panahon ni Gideon, ato ka, because in the time of, it is also in the book of Judges, in Judges chapter 8. Amen. Basahan ninyo na yung walay Mixon. The time of Gideon, sa diha nga nakik-away si Gideon Mixon sa mga kananhon gihapon. Amen. Sa mga kaaway sa Dios Mixon, hallelujah. Adunay ilang gihapitan Mixon nga usa ka lugar nga dapit nga diin, niduol sila didto. Unya tungod kay gikapoy na sila paggukod sa mga kaaway. Mihapit sila sa usa ka dapit nga adunay pakigsaad tali kanila og silang grupo, meaning kung moagi sa dito dili nila pwede hidabtan kay nahimo Mixon nga dili kauban sa kaaway. Adunay pakigsaad. Amen. Pero niabot Mixon si Gideon dito uban ang iyang mga sundalo, yun sa tagaay kami tinapay nga among makaon aron makabalik ang among mga kusog. Unsay tubag Mixon? Mao na unta tay panahon Mixon nga diin ang panalangin sa Dios, moabot kanila, mao putong panahon Mixon nga ilang gisalikoy ang panalangin sa Dios. Ingon pa tong babae Mixon, usa ka tawo Mixon, ingon nga to kay Gideon. Hallelujah. Dili na ako magkon Mixon because ako lang ni nabasa Mixon. Ingon siya, nganong ihatag man namo ang among tinapay ug ipakaon kaninyo? Ngano di ay naulipo na din ninyo karon? It was the very moment nga makatabang na unta sila sa buluhaton sa Dios, and God will bless them because in the book of Judges, the moment that ang mga tao nagtabang ug nagpuloyo sa buluhaton sa Dios, panalangin sa Dios nagsunod.
But the moment they're going to reject, hallelujah, nga panahon nga makatabang sila sa buluhaton sa Dios, ang tunglo o ang kamatayon o ang kagutom, nagsunod kanila. See? Hallelujah! Moto ningon si Gideon. Sagdi lang, padayonon lang namo pagsukol kanila o pagpadayon kanila. O kung mahuman na kami kanila, pagbantay kamo kay balikan namo kamo. Tinuod man, in the book of Judges chapter 8, nahuman nila migson, napildi nila migson kato lang igukod, gibalikan sila og tanan, bisag usa ka lalaki, gipamatay nilang tanan. See? It was already the moment migson nga makatabang unta sila nga mohatag og tinapay aron makagain migson og kusog. Amen, hallelujah. In the Bible migson, in the last chapter migson of Judges chapter 4, there was a woman. Amen. Praise God. Nga nagpaluyo sa buluhaton sa Dios. O gideclare sa Bible migson, he was blessed woman among the woman. Mabasa nimo na migson in Judges chapter 5. Diya si Jael gitawag usa ka gentle woman. Siya ang pinaka balaanon o bulahan nga babae. Gideclare sa Bible. Gibuhatan og kanta ni Deborah. Nakahimo sila kanta tungod sa pagkamaayo o sa contribution sa usa ka babae. Ayang gihimo dili sayon. Ipatay lang naman niya si Sisera. Na maong gigukod ni Deborah og ni Barak. Amen. Mura may nakasibat. Pero maigsoon, hallelujah, there was a gentle woman. Because Deborah is being typed sa Jewish woman. Type sa Alpha Bride. Ang katapusan ni Deborah, ang nakapatay, maurang gigukod ni Deborah. Amen. Maurang gigukod ni Deborah og ni Barak maigsoon. Because Deborah is being Jewish bride, Alpha Bride, Hudiyo man siya. Amen. Si Jael is a gentle bride. So gikan sa Alpha Bride, hangtod sa last bride, gentle bride. Kung unsay lang igukod, mauni ang gipatay ni gentle bride. Nakita ninyo in the Bible? So kung unsa ang kaaway, gikan pa sa kapanahunan. Kung kinsa ang kaaway megson, hallelujah, sa unang iglesia, gikan sa Pentecostes, gikan sa Epeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, ug hangtod sa panahon, mauna ilang gikukod, mauni ang nagpatay, last gentle bride. Because Jael is being typed to the last gentle bride. Who was declared in the Bible, bulahan nga klase nga babae. Kay nakatabang sa buluhaton sa Dios. Gani, siya ang nagpatay ni Barak. When we are not dili ta nagsulti kasaysayan karon. From Alpha Bride to the last gentle bride. From Deborah nga naggukod maigsoon kay patyon nila maigsoon, the same spirit nga gusto nila patyon. The same church maigsoon nga nagpatay sa maurang ilang gigukod maigsoon. Nakuha ninyo maigsoon? Hallelujah, praise God. Because wala na yung panahon maigsoon nga mapildi siya, kini nga panahon mapildi siya. That's why gayong ingon ng propeta sa Dios, ipagawas na niya ang iyang tanang baraha. Ang tanang paglimbong aron madala niya. Because this is the final age. Wala na panahon pa na panahon. Hallelujah, praise God. And Sisera gathered together all the chariots, even 900 chariots of iron. Amen. Kabantay si Sisera maigsoon nga, sulungon sila. Nangandambot siya. Di good siya mahadlok ka naman. Advanced good siya, sophisticated good siya. Amen. Were with him and Haroshet and the Gentile unto the river of Kishon. Ang kauban niya, bantayin ninyo, kay kauban maigsoon ni Sisera, ang bagang hutong maigsoon, mga hintil po diyang kauban. Pero adunay usa ka hintil nga babae nga wagid ni uban niya. Si Jael. Giuna na nako dahan sa inyo maigsoon para makita na niyo maigsoon ang tibok istorya because I am talking to you a story from church ages, gikan sa pagsukod sa Gentile, from Jewish bride hangtod to Gentile bride, from Deborah to Jael. The same spirit nga ilang ginagukod aron patyon. Pag-abot sa katapusan ng babae nga Gentile, maoray nakapatay maigsoon sa maorang espiritu nga ilang gigukod. Hallelujah, praise God. 14. And Deborah said unto Barak, up to for this day, in which the Lord hath delivered Sisera into thine hand, is not the Lord gone out there thee? So Barak went down from Mount Tabor and 10,000 men after him. So, amen? So, ang nakahatag og kadasig maigsoon, magpadayon si Barak maigsoon, ang propesiya kay nagdaan ang nagsulti ang Dios nga kanang kalabana, kanang kaawaya, kana bisag unsa sila kabantugan, bisag mao sophisticated pa sila, ang Dios nagsulti ng daan nga ihatag siya sa imong mga kamot. Meaning, padulong pala sila sa kaaway, pero the promise is victory has been given to the church. Nakuha ninyo ang pasabot?
Padulong pa lang sila sa pag-away, apan ang kadaugan, gideklara na sa Dios sa imong makamot. Napalang karon Megson sa itong journey Megson, daghan pa tayo atubangon nga problema, daghan pa tayo atubangon nga pagsulay, pero ang kadaugan, gihatag na sa Dios sa imo. Gideclare na ang kadaugan. Amen. Nganong daog naman dahil, nganong ipadala pa ang kadaugan? Aron, ipakita nga madayag ang pagtuo nga nadiha kanimo. Because faith is the substance of the things so forth, the evidence of the things unseen. Because faith is the key to the door. Faith is the key to all the blessings of God. Faith is revelation. Faith is the keystone of the Bible. Exon, nanigsaad ni kadaugan, pero sa imo ning atubangon. Para ipakita ang pagtuo Megson nga naa kanimo. Kaya ang pagtuo mo ni magdala kanimo sa dakong kadaugan. Hallelujah, amen. Mo na Megson sa klaseng pakig-away sa atong panahon karon nga nakig-away man tuod ta pero ang kadaugan gihatag na sa itong mga kamot. Oh, hallelujah, praise God. Amen. Is not the Lord gone out there? So Barak went down from the Mount of Tabor and 10,000, amen, after him. Deborah was a prophetess Megson, amen, ato nakita Andre Megson. Mo po ni Megson ang outcome sa Book of Revelation Megson sa itong panahon. Let me invite your attention. So nakita ninyo Megson, no? There is now a woman and Barak, the bride and the church fighting together aron matanggal ang pagkaulipon sa Israel slavery from Canaanites. Amen. Nakuha niyo Megson? The woman and the church and Christ, type ni Deborah o ni Barak Megson in the book of Judges. Let's open our Bible in Revelation chapter 19. Hallelujah. Because siguro po sa Diyos, God will interpret His word. Meaning, God will interpret His own word. Kinsa nagsulat sa Old Testament, it is God. Kinsa nagsulat sa New Testament, it is God. That's why it is the Old Testament will explain the New, it is the New Testament will explain the Old Testament. So wala ikagulingon na to Megson nga Revelation ini. Amen. Meaning, the same Bible ang nag-explain siya ang kagulingon. Hallelujah. Praise God. Amen. Verse 11. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he sat upon him was called Faithful and True. Adunay puti nga kabayo Megson nga naglingkod niini o gitawag kini nga matuod-anon o kamatuoran, and in righteousness he that judge and make war. Ikig-away, dagubat. Unsa kay pilan Megson ni Barak og ni Deborah? Gubat. Verse 12. His eyes were as flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no man knew but himself. Verse 13. And he was clothed with a vesture deep in blood. Kinsa ni si Kristo? And his name is called the Word of God. Hallelujah. This is Christ. This is Barak. Represent Christ. And the armies, 14. And the armies which were in heaven followed him upon the white horses. So na nagsunod kaniya. Na nagsakay usap mga puti nga kabayo, clothed in fine linen, white and clean. Kinsa ni? This is Deborah. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So this is, amen, this is Barak, Christ, and Deborah. Represent Deborah and Christ, his bride. Amen. A woman and man fighting together in the last battle. Because kini nga battle Megson, gitawag Megson, the Armageddon. Amen. Armageddon in Hebrew word Megson, in Hebrew, Armageddon meaning in a Hebrew word is the valley of Megiddo. Nya kabalo ba mo? Nga si Barak o si Deborah nakig-away kang si Sarah ngadto sa Megiddo. Can you see? The word Megiddo was mentioned in the book of Revelation, but the word Megiddo also is the place where Deborah and Barak fought against Sisera.
And we know din Armageddon, ang katapusan ng Armageddon, ang katapusan ng away, mahitabo sa Valley of Megiddo in Israel because the last battle will be in Israel. Amen. But ingon ang Biblia in Revelation chapter 19, munaog si Kristo, ingon ang prophet, munaog si Kristo kayang bride aron magig-away para sa mga katawhan in the Valley of Megiddo. See? That's why walay lain Megson. We can see right now in Revelation chapter 19 that it is Christ and the bride will fought in the battle of Armageddon. Kaya ang Armageddon mao ni ang mulimpyo sa kalibutan aron si Kristo o kanyang pinili maglingkod na 1,000 years in the millennium. So nakita niyo yung Bible, Megson? Hallelujah, praise God. By looking at the book of Judges, right now the Bible explaining what will happen in the book of Revelation, the time of the Armageddon. Hallelujah. Praise God. Napa mo diha? And it's out of his mouth, verse, amen. Remember Megson, nga mao ni ang last battle. Mao ni ang Megson ng mga gipangandaman sa tibuok kalibutan karon. Nganon giandaman nila Megson ang dagko kay nila mga tangkidigira dagko Megson. Very sophisticated, very advanced in technology Megson. Hallelujah. Praise God. Pero Megson dili mahadlok ang mga bride nga maabot ng panahon ng anuman. Gideclare na ang kadaugan sa inyong mga kamot. Sa atong mga kamot na ng panahon na. Kaya makikaway kita uban ni Kristo Jesus. Hallelujah. 15. And out of his mouth goeth a sharp sword. Amen. That's why Megson, kining atong pakikaway karon in this spiritual Armageddon. Wala tayo laing hinagiban, maulang yun ang pulong sa Diyos. Amen. Wala tayo laing hinagiban, maulang yun ang pulong sa Diyos. That with it, he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. And he hath treaded the winepress of the furnace and wrath of the Almighty God. Kini makikaway kanya Megson, gideclare na Megson ang pagkapildi nila o pagkaulipon o ang kasuko sa Dios o hampak sa Dios magasunod kanina. Hallelujah, praise the Lord. Ambak na sa verse 19. And I saw the beast and the kings of the earth. Tanaw ha? And I saw the beast. Insan eh? The beast, Jezebel. Hallelujah, praise God. This is Sarah. And all his cohorts, kinaan mga kauban, di ba? Kiniya? And all his mga hintil na mga kauban. Pero adun na lang may usa ka hintil nga, dili niya madala. A special people. Amen, praise God. Si Jael to. All the Gentile, uban niya. But there is a gentle woman. Gani, ang gentle woman, maupay nagpatay inoon niya. Ano niya, Megson? Oh, hallelujah, praise God. And the beasts and the kings of the earth and the armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. And the beast was taken, and with him the false prophet, the wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast. Amen. Sa tibuok kalibutan karon Megson, duha lamang ka marka Megson ang na. Either you are going to be marked by the beast or by sealed of God. Ang silyo sa Diyos. Dua lang sa kalibutan karon. Either silyado ka sa Espiritu Santo or markado ka sa mapintas nga mananap. Hallelujah, praise God. Pero diri Megson ang kauban niya, kadtong mga minarkahan sa mapintas nga mananap. Asa ang marka? Sa agtang. Because, ganong agtang man? Because your forehead is symbolizing your revelation. Ganong sa kamot? Because imo nang dawaton. Ang uban, maingon sila nga, basta maabot lagi ng pastor ng minarkahay, di dyan ko mapamarka. Pero ang kakabalo nga karon, dugay ra niabot ang minarkahay. But the moment you're going to receive the false doctrine, you are already marked at your right hand. Because ang pagdawat, maumigson ang pagmarka. And ganong markahan sa agtang because gikan sa pagdawat, imo na sa migson nga, maunay madayag kanimo o maunay mo makinabuhi. That's why you're already marked at your forehead. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ngayon sila, maabot pa sa minarkahay, wala na. Marami minarkahay na ron. The moment you're going to receive the false teaching under the beast, because ang false prophet under sa beast. Yung isa, out of the beast, nigawas makes it out of the mouth of the dragon. Nigawas ang tulo ka mga lying spirit. Meaning, usa ka espiritu nga nagdalag bakat. Usa ka pagpanudlo sa pulong sa Dios apan walay ka matuuran likod nini. That's why Megson dili ma-restore ang tinuod nga pagsimba kanila.
Dili makita sa Dios maigsoon ang tinuod nga pagsimba outside of the message. Why? Because you can only worship God in spirit and in truth. Unsaon niyo pagsimba sa Dios nga nagtuo ka maigsoon nga adunay tulo ka Dios? Unsaon niyo pagsimba sa Dios maigsoon nga nagtukod kag relihiyon nga bisan ang mga apostoles wala gyud magtukod og relihiyon? Unsaon niyo pagsimba sa Dios maigsoon nga ang tao imong gisimba, nga ang tao imong ginabayaw? Nga never mention maigsoon nga gibayo ni Pablo yang kaugalingon. Never mention not the prophet yun sa I never intended nga ang tao ila kong ituboy. My only intention was to introduce Christ to the bride. How can people worship God without the restoration of the truth? How can you worship God? Mga babae diri maigsoon nagwali sa pulpito. Unsaon niyo pag-worship sa Ginoo maigsoon nga hantod karon imong ginasulob ang mga butang nga gikadungtan sa Dios. How can you worship God until now you are dressing the imong gisulob maigsoon ang bakak sa imong kinabuhi? That we can only worship God in spirit and in truth. That's why maigsoon mingon ako mo nang nagpadala sa maigsoon ng propeta sa panahon to restore, Malakay 4, to restore the truths, the hidden truths. Amen. And to reveal the mystery truth duha. Because ayon ang propeta sa Ginoo, ang propeta kuno sa Dios maigsoon ipadala sa church ages din sa adunay duha ka butang nga buhaton ng propeta sa Ginoo. First, he's going to reveal he's going to be the Malakay 4. To reveal the truths, amen, hallelujah, in the Bible, for the restoration. And ikaduha maigsoon is gitawag maigsoon is to open the mystery truth inside the seal book. Una, ibalik daw niya ang daan kamatuoran. Amen, praise the Lord. O ikaduha, iyang abrihan maigsoon ang mga tinagong butang ilalom sa mga silyo. Meaning, wala bitaw maigsoon kung una nimong pag-abot sa mensahe, ang una gid mo nga may baluan, ay, tama no, wala man gid sa bulday gibunyagan nga bata. Tama no, wala man gid abautismo nga amahan anak sa Santo. Tama no, wala man gid mga babae nga magwali sa sulod sa pulpito. Tama no, wala man gid religion maigsoon nga gi-introduce Santo. Wala man gid denomination nga gitukod ang mga apostoles, because that is the mystery truth nga imong nahibaluan, and that's the moment nga nahibaluan nimo na it is the part of the redemption. Unang bahin sa redemption is coming out of. Sa nadungog nimo nang kamatuoran, mugawas ka sa sistema nga imong gigibatunan. Ay tama no, mali man ni, mugawas ka. That is the first step of redemption, coming out of. And the next is the opening of the seal. Kaya ang opening of the seal is to entering into. Entering into rest. Nga makasunod ka sa tinuod nga kapahulayan, ang tinuod nga kapahulayan mao si Kristo. Mao ang silyo mismo sa imong panahon. Tama niyo maigsoon ha? Two person maigsoon. Coming out of and entering into. Opening maigsoon ang mga daan ng kamatuoran, o abrihan na po maigsoon ang daan na gyapon kamatuoran, mystery, na natago maigsoon sa the book of Revelation chapter 10, mga tinago sa dalugdog maigsoon, hallelujah, praise God. Hallelujah, amen. The mystery of the Bible from Genesis to Revelation, kaya ang restoration maigsoon is the restoration of the original faith. The Father. Pero kay mystery, opening of the mystery of the seven seal book is the opening of the entire scripture from Genesis to Revelation. Manang two portion maigsoon of redemption, coming out of, manang una nimong naduwag ang mensahe, makagawas kagid sa sistema. Nga naman, nakita ng kamatuoran ni mga di man gid tinuod tong unang mga sistema, no? Wala man gid mga supervisor, wala man gid mga superintendent sa Biblia. Then the moment maigsoon magawas ka na, because that is the unang hutong maigsoon sa pagpangalagad. Coming out of. Pero maigsoon, di lang po tayo gusto musugot maigsoon nga, nakagawas man tuod ta maigsoon, pero nalang po tataman sa kamingawan, nagtiktuyok. Wa kita katabok sa Jordan River. Because ang journey sa Israel, coming out of Egypt and entering into Canaan. Muna yung maigsoon, muna lisod. Kaya daghan na nakagawas. Mituo nga kamatuoran maigsoon na nasa mensahe, pero wa na mi going forward maigsoon. Nagpabilin sa kamingawan. Ang uban mibalik gikaon sa kalibutan. Di ba? Na-separation sa kamingawan between Moses and si Kura og si Datan. Ingon Moses,
O sige, kay balik naman mo sa pagsimba sa Dios. Kinsay iya sa Dios, o kinsay iya kang kura o kang datan. Amen? Ato nakitan maigsoon katong mibiya sa Dios gikaon sa yuta. Tanawa karon maigsoon ang mga tao nga nakadawat sa kamatuoran mibalik sa kalibutan, tanawa ilang kinabuhi, gikaon na sa kalibutan. Wala laing option. The moment nga mabiya ka, hallelujah, amen, sa pulong sa Dios, the next thing is kaunon ka sa kalibutan. Dili literal nga mubuha ka kalibutan, kaunon ka, meaning ang imong kinabuhi maigsoon, lamuyon maigsoon sa espiritu na ning kalibutan. Hallelujah. Because ang redemption has two parts. Coming out of o kinahanglan makasulod jud ka. What is coming out? Mugawas ka sa sistema. Hallelujah. O sulod ka ngadto kang Kristo Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. So ato na nakita maigsoon, no? Muna maigsoon, ingon ng Biblia, the beast was taken, and with him the false prophet that was wrought miracles before him, with which deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. Kinsa ning nagsimba sa iyang larawan? Katuning mga gipangbutahan. Blindness in the mind. Amen? Nga magdala kanila ito sa mali nga pagsimba. These both were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. Hallelujah. Amen. Tanaw Ikson, ambak ta. Balik ta, Judges 4, 15 to 21. And the Lord discomfited Sisera. May Ikson, tanawa. Judges 4. 4:15. Og si Jehovah midaog kang Sisera, og sa iyang mga karo, og ang tanan niya kasundaluhan, pinagi sa sulad sa iyang pinuti sa tubangan ni Barak, og si Sisera mikawas sa iyang karo, og mikalagyo nga nagtiniil. Kato nakig-away na siya migsoon. Hallelujah, praise God. Napildi ang iyang mga sundalo. Nilakaw migsoon. Nakasibat pa yun si Sisera. Pero sa pagsibat migsoon, nagtiniil na lang. See? Even very sophisticated sila maigsoon. Bisan patuod maigsoon o advanced silang technology maigsoon. They have an iron chariot. Amen. But because ang saad sa Dios naguna na daan ang kadaugan, gisaad na daan nga kang Dibora o kang Barak. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nidagan maigsoon si Sisera nga nagtiniil. Kaya nga naman, pildi na sila. Verse 16, apan si Barak miapas sa mga karo sa mga panon ngadto sa Haroset o sa mga hintil. Because some of the Gentile, miuban ngadto kang Sisera. But again, there is one Gentile. Babae pag yun. Naunta, kauban man tanin nila. Pero adunay usa ka hintil nga babae. Hallelujah, praise God. O ang tanan panon ni Sisera nahulog sa sulab, sa pinuti, walay usa ka tawo nga nahabilin. Because all of them will be turned into the lake of fire. Walay mabilin bisag isa, kaya ang tanan itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Hallelujah. What is hell? What is death? Death means separation from God. 17. Apan si Sisera nagdalagan ngadto sa balong-balong ni Jael. Now this is now the woman. Jael. Ang asawa ni Heber nga sinahanon kay may pakigdait sa kayatiliwadaan ni Jabin sa hari sa Asur ug sa balay ni Heber sa sinahanon. See? You can see ang Gentile nga mga katawhan adunay pakig-ambit ngadto kang Jaber nga hali sa kanan. So, kumpiyansa kay Megson, gitawag Megson si Sisera nga moadto sa balay ni Jael. Because adunay pakig-ambitay kay puro mga hintil sa meaning amo ning kakusa. Oh, hallelujah, praise God. Amen. Kaya naa sila mutual understanding Megson, kung sa nasod-nasod pa na Megson, naa sila gitawag nga alliances. Amen, praise God, hallelujah. Amen. Ang tanan karon hintil Megson, ilalom sa alliance Megson, sa mark of the beast, sa kalibutan. But there is only one church, one woman, under a prophetic anointing that cannot be deceived because they are predestinated before the foundation of the world. They are being typed to Rahab, a Gentile woman. Being typed to Ruth, Gentile woman. Being typed to Abigail, Gentile woman again. Hallelujah. In these last days, Megson, nga magmanifest, nga maminyo, ngadto kang Kristo. Hallelujah. O si Jael, migula sa ilang pagsugat sa kang Sisera. Amen. Amen. Hallelujah.
Sulod dinhi Ginoo ko uban kanako ayaw kahadlok sa iyang ayaw kahadlok og siya misulod ngadto sa kaniya sa balong-balong og siya gitabunan niya og panapton nga balhibo. Amen. Og siya miingon agi ako nagpakapiluoy ako kanimo. Og midyutay nga tubig og ilimnon kay giuhaw ako og siya nag-abli sa usa ka botilya sa gatas og ipainom siya sa iyang og bunan. Tubig ang ipangayo, gatas ang gihatag. Amen. Gipasulod pa gyud niya sa iyang balong-balong. Praise God. Og iyang giingon siya, verse 20. Og iyang giingon siya, nagtindog ka sa pultahan sa balong-balong og kung nahitabo nga may usa ka tawo moanhi og mangutana kanimo, magaingon, ani abag tawo dinhi? Ikaw mamulong pag-ingon, wala. So meaning, Megson, this kind of spirit is going to impute words into the mouth. Maghatag Megson og pulong nga mao'y imong litukon. Amen. Pero bantayan nyo Megson, kay maura nga balay, ang gisudlan ni Sisera sa balay ni Jael, sa maura nga balay, gipatay ni Jael Megson, si Sisera. Meaning Megson, ining mao nga tent karon Megson, nga mo-impluwensya ang kaaway kanimo, tuguti nga kining maurang panimalay, diyan imo patyon Megson, si Sisera, sa imong panahon karon. Because he's going to impute words in your mouth. Lying spirit. Kaya nga naman, kaya sa spirito Megson, musulod ni kanimo. Amen. Mag-influensya ni, mamakak ni. Pero Megson, buhata, nga diha siya musulod kanimo, o buhata, nga diha na po di mo patyon sa imong kagulingon nyo panimalay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Verse 21. Unya, si Jael, ang asawa ni Heber, may kuha, gusakan, lagdok sa isang balong-balong. Lagdok. Isa may na-tent dere. Right? Ito na-tent? Kamantay mo sa inyong tent. Naikatong murag el nga kuan bakal nga gana katagas. Kay mo itong isuksok sa kilid para mo ito'y mugunit sa inyong tent. Hallelujah. Si Jael nagpuyo sa tent. Ikuha niya Megson, itong lagdong Megson. Hallelujah. Praise the Lord sa iyang tent. El man ang tawag. Praise the Lord. Sa gihimo niya. Lagdok sa balong-balong o nagbitbit sa pakang sa kamot. O naghinahinay sa pag-adto kaniya o gibugsok ang lagdok sa iyang iyang dungan-dungan o kanila milapos ngadto sa yuta. In the English, Megson, smote the nail into his temple. Temple Megson sa agtang. Kanang pangdugsok sa kuan para dili mo labay sa hangin ang imong tent. Mo to ikuha ni Jael Megson. Samtang natulog kay gikapoy gitabunan pa gyud niya og kuan habol. Iyang gitunong Megson ang lansang Megson o katong lagdong Megson sa agtang. Iwag martilyo, gibunalan ni Megson o iyang gipalubong Megson, hallelujah. Amen, praise God. Because in these last days Megson, hallelujah, ang pagpatay Megson sa kaaway Megson, Satan will going to bruise your heel. Di ba tama Megson, sama sa sabitin? Nga imo siyang tamakan, iyang paakon sa tiil? Tama Megson? Tayo to Jesus Christ Megson, hallelujah, praise God. Pero ingon po ng Biblia, apan ikaw, imo siyang bunalan ngadto sa ulo. Kamantay mo Megson, sa nang ipatay Megson, hallelujah, ni David. Si Gulayat, unsay ang gihimo Megson? Giputol niya ang ulo ni Gulayat. Because Gulayat is being tied to the beast. Si Sisera is being tied to the beast. Karon Megson, hallelujah. Muna nga itong gina-target Megson, dili ang ginagmay kundi makita gito kinsa ang ulo nining tanan. It is the vision and revelation of the scripture. Amen. Nga bisan na asa magtago Megson ang kaaway, makita nimo kung kinsa siya. Bisan pa ang iyang ulo Megson, dili makatago. Amen. Because right now, Megson, we are pointing to the head. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Kay ang bitin, ang iyang gahom, bisag bunalan nimong bitin, Megson, sa ikog, sa lawas, makapaak pa na. The moment ka makita kang bitin, unsay imong unang target? Ulo, kay nadiha ang iyang kamatayan. The same as Jael. Wala nang target bisang asa. Espesyal gyud ang ulo. Walay sulagma, Megson, the time of David nga ulo yung ikuha. Dili sulagma nga ningon ng Biblia nga ang bitin mo paak si mong tikod apan imong bunalan sa siyang ulo. Nakuha niyo Megson? That is a revelation Megson. Muna Megson, hallelujah, praise God. Hallelujah. Amen. And right now, ang tinuod nga iglesia nakadawat siyang headship nga mao si Kristo Jesus. Hallelujah. Amen. 16. Verse ato ta Megson sa katong giingon ako ganiha Megson. Judges chapter 5. Iyan ni Megson no. Atong ilas Megson ang then I will finish Megson.
Judges chapter 5 verse 19 to 20. Ang pag-away maigsoon, tali maigsoon no, sa mga hari o sa Kanaan. Bantay, ang ilang unang napatay maigsoon, maulamang maigsoon si Sisera. Amen. This time, Jabin the king, ang pinaka-hari na gyud nila. Amen. The kings came to fought, then fought the kings of Canaan in Taanak by waters of Megiddo. Bantayin niyo yung word nga Megiddo, Megsoon, because this word Megiddo, amen, in Revelation chapter 16 verse 16, amen, the word Armageddon, ang word nga Armageddon, meaning Mount of the Hill of Megiddo. Di ba yung Biblia about Revelation 16:16? Na yung word nga Armageddon. What is Armageddon? The last battle. Ang word nga Armageddon is the hill of Megiddo. So, ang away nga giapilan ni Barak, ni Deborah, ug sa mga hari maigsoon na hitabo, Judges chapter 15 verse 19. Tara maigsoon to 20. The kings came fought, then fought the kings of the Canaan and Taanak in the waters of Megiddo. They took no gain of money. 7 to 20. They fought from heaven. The stars in their courses fought against Sisera. Kinumdo mo maigsoon balik sa Book of Revelation nga adunay mga fallen star nga nag-uban kang Lucifer nga nakig-away ning talitapos sa kapanahunan. Not just the falling star maigsoon kining mga ato nagisgutan maigsoon nga kanang baba nga klase nga espiritu maigsoon kanang nasa fashion industry. Pero yung ng propeta sa Dios, ang fallen star nga mga gahi, mga hektik nga mga fallen star naa sa religious. To ba mo nini? Nga ang mga gahi nga mga fallen star misulod sa mga reliyoso nga mga tao? Hey, church! Ang si purpose nila is to deceive the people. Amen. To ba mo nini Migson? This follow, tanawa Migson. Atong ni Kit Andre, verse 20 tanaw Migson in the book of Judges, pero gideklara na Migson, they fought from heaven. The stars in their courses fought against Sisera. Gikan sa langit nakig-away ang mga bituon. Gikan sa ilang agianan sila nakig-away batok kang Sisera. Naay nakig-uban maigsoon nga fallen star si Lucifer. Bantayin ninyo maigsoon kay naapoy mga nakig-uban kay Kristo nga mga bituon pod. Nga nakig-away kanila tama. Angel Lucifer and his Michael and his angel. So it is the battle now of salida biya ani. Kasi Pastor Hilig sunod salida pastor. No, it is in the Bible. Nakuha lang nila Star Wars. Today is the battle of the stars. Gitawag kitang mga bituon sa Dios. Naapoy bituon ang kaaway. Amen. Pero gisaad na madaan may sa Biblia nga ang mga bituon sa Dios mo'y magmadaugon. Hallelujah, praise God. Amen. Now, in the battle of Megiddo Migson, they fought from the heaven. The stars in their courses fought against Sisera. Tanawa, Migson. Gisgutan sa propeta sa Dios Migson nga naapoy mga bituon. Fallen star ba ang kauban ni Lucifer? Sa Christ is the mystery of God revealed. Now, I'm going to quote the prophet Migson para makuha na ito, makita ito katanawan kini. Because I am talking about the book of Judges, but actually, it is, history will repeat itself, Migson, in the book of Revelation chapter 19, at the last battle, nga kauban niya, Migson, ang mga fallen star. Pero, before may tabo, Migson, ang physical nga Armageddon, nahitabo una karon ang spiritual nga Armageddon. Nga ang paglimbong, wala lamang sa physical, nga mga pagsayaw sa sinuluban, sa sinultian, sa mga orog sa kalibutan, bisan paglimbong diha sa mga kaiglesia-hanan. Amen. Hallelujah. Kaya bisan pa sa book of Judges, Migson, Gison, ang mga bituon nagigaway. Hey. Hallelujah. Amen. Christ is the mystery of God revealed. I-type diha, close fallen angels. Close fallen angels. Paragraph 550. And I quote. Gamay na lang. Now listen close. Fallen angels. Right now, nag-iskus sa Migson of Revelation chapter 12. Hey church, ato na nag-isgutan tanan na, dili na ni bago para ninyo. Revelation chapter 12, fallen angels. Now listen close, fallen angels.
What kind of angels? Luther, Wesley, he's not looking about si Luther. Mao ang full angels kundi ayang tanaw, ayang itiwas kani. Luther, Wesley, Catholic, Pentecostals, who kept not their first estate like the angels did. So mga manununda, ilalom sa pagdumala ni Luther kaniadto, ni Wesley, ni sa Pentecostal, apan wala nagpabilin silang daan nga nabatunan. Daan sila megson nga nagdawat sa pulong sa Ginoo, apan nakita nimo karon megson, wala na sila nagpabilin sa kung unsa ang ilahang dapat nga estado sa kinabuhi. Mga Kristohanon sila pero hinahinay sila mibalik sa kalibutan. Mga Kristohanon sila apan nag-adapt na balik sa kalibutan. Nakita ninyo megson karon ang redenomination? Once in the history, Pentecostal was one of the outstanding pag-abot megson sa gitawag nga holiness, sanctification, very strict. Pero karon, okay na. Domingo lang, pwede magsayal, pero dili pa yun taman. See? Sunday, walay pintura, walay mga unsa. Pero pag-abot sa any other day, Monday, hantod sa pwede na magbalik sila. Because it is kind of spirit of the frog looking back to the word. Because wala sila nagpabilin sa ilang original nga estado. Just like the angel nga nag-rebelde sa Dios. Ingon ang Biblia, Megson, hallelujah, praise God. Angels did not has fell first estate, wala na pabilin silang una nga kahimtang. Like the angels did and has fell into organization. Like Luther's main hold at Nicaea. Tanawan nyo? Ang gigapitan ni gigamit ni Branham na fallen angels, gigamit na niya karon Megson sa Christian world. Mga fundamentals ba kay Lutherans, justification, Wesleyan, sanctification, Pentecostal, baptism of the Holy Ghost. Mga fundamento ni Megson sa pagpangalagad, pagkamatarong, pagkabalaan o bautismo sa Espiritu Santo. Pero Megson, hallelujah, asa na sila karon? Wala na sila nagpabilin sa kung unsang ilang nabatunan. Yun ang propeta sa Dios. I-type sila sa fallen angels. Tanawa? And what have they done? Ano sila gihimo? Organize a great economical association of ministers to make an image unto the beast. Ang ilang paghiusa di ay, mao ang paghimo sa dagway sa mapintas nga mananap. As the Bible said, mao kinigingon sa Biblia, and building the Christian economy that closed the doors of this church and others like it. See, Lucifer at his words. Hallelujah, praise God. Amen. There is only one way provided for anything. 1963, wali niya. Insa, I'll say something here. Maybe I ought to say, but yet I believe it ought to say it. Gusto na ko na isulti, yung kinagtuo ko nga kinahanglan isulti gayud kini. If you notice, Lucifer exactly doing the same thing today that he did at the beginning. Not just the beginning of the Bible, the book of Genesis, but the first war was in heaven. At the beginning, wanted to build himself a kingdom which was greater and more beautiful than Michael's kingdom. Christ, that was his ambition. Ngamudako pa yung ingarian, sama kang Kristo. To achieve something like that, and what did he get? To do it, he took fallen angels who had lost their first estate. He took that to do it with. So muna Megson, gikuha niya, gilimbungan niya Megson, almost 2/3 of the angels of the heaven Megson, away ngadto kang Michael. Hallelujah, amen. Away ngadto kang Michael Megson, hallelujah, kay gusto po niya may sama sa Dios Megson. Ug mao kana gyapon na niyang ginahimo karon. Gitukod nila Megson ang tibok kay iglesiyahan karon giisa. Mo nang aymo katingala nganong na may interchurch. Sa national gitawag ka na Megson Federation of Churches. National Federation of Churches. Pagabot sa kuan sa local interchurch. Pagabot sa National Federation of Churches. Pagabot sa mga barangay-barangay interchurch. Gani na invite ta ka isa diri Megson. Ang ilang serbisyo kada Sabado. Tanang simbahan mag-usa, magsimba. Walay laing tema, dili imong tema, dili tema niya, dili tema. Ang tema gugma. Kaya nga naman, usa lang daw ta sa sinugdanan diha kang Kristo. But because of the prophetic idea Megson, of the prophet Megson, yun sa never join that. Because that is not the idea of God. That is the idea of Satan. Hallelujah. Amen. Because they are, amen, yun sa ginatukod nila karon ang dagway sa mapintas nga mananap.
O ingon ng propeta sa Dios, moabot ang panahon niya kanang ilang itukod nga mapintas nga manap, maunaon niya ang may away sa Dios. At the last battle in the Armageddon in the valley of Megiddo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So daghan pang quote Megson, ingon sa dire. He's doing last quote Megson, ingon sa dire. And this Pope, they got in now, kaning Pope nilang ingon, to do the same thing, exactly what the scripture said it would do. Nakuha ninyo? Sige, sabay daw. He's doing the man of those great economical moves who does not know God, and many of them in the Pentecostals, because they're doing the same. What is it? He's doing it with fallen angels, fallen Lutherans, fallen Methodists, fallen Pentecostal, and lost their original estate from the Word of God. Dili na angels ang ilang tawag. Because angels in the Bible is messenger. But right now, they are not a messenger of light. They are messenger of darkness. Gitawag na sila fallen estate nga naman. Wala sila nang pabilin sa original kung unsa ang pulong nga gitudlo kanila. Amen. Instead of full obedience to God's word, na nakaroon Megson ang pagsupak sa pulong sa Ginoo. Amen. And remember Megson, rebellion, na ano na lang may usa ka rebellion. Sama sa una, ano na may usa ka sala. Ang sala, ang dili pagtuo sa pulong sa Dios. Ang pagrebelde mao ang dili pagtuman sa pulong sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Bisa kung saan pa nato nagsulti Megson, isa lang ang panulungan ni ana. Rebellion is rebellion against the word of God. Sin is unbelief to the word of God. Hallelujah. He's doing it with fallen angels, fallen Lutherans, fallen Methodists, fallen Pentecostal, and lose their original estate from the word of God, and going right back into make a great big economical move. Fallen messengers who once stayed with the word, but sold out their birthright and joined with the world. The same thing in the last day. And there, Lucifer is achieving today by man with the spirits in them that he did with angels at the beginning. Fallen angels who kept that first estate to obey God, he is doing the same thing today. Oh, hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Last Bible verse, 11, 31, 32. Hebrews chapter 11, 31, 32. Actually, this is second to the last verse. Yung sa itong executan Megson, si Deborah o si Barak will be fighting against Sisera and the king of Canaanites Megson in the valley of Megiddo in Judges chapter 4 and Judges chapter 5. Atong i-type Megson sa last battle Armageddon Megson, Revelation chapter 19, hallelujah, that bride and Christ will be fought against, hallelujah, Sisera, the beast, and all the nations. Kauban niya. Itong ibasa kaniya Megson. No, praise the Lord. Hallelujah. But all the Gentile nations is, amen. Kaya tanang nasod, mailalom niya. Amen. Pero doon na lang may usa ka babae nga dili niya pwede mapil. It was Jael. Amen. A gentle woman. Ano, Megson? It is amazing, Megson, no, nga in the Bible, wala yung kalimti ni Pablo, Megson, nga iyaging na-mention, Megson, kining ang mga karakter nga itong gisgutan. Verse 11:31. Tungod sa pagtuo si Rahab daw tang babae, wala malaglag kauban sa masukihon kay iya mang hinangop ang pagdawat sa mga maniniid o mga espiya ingon sa mga higala. 32. Og unsa pay uban nga akong isulti because you know Hebrews 11 is the heroes of faith. Yun sa by faith Abel, by faith Enoch, by faith Sarah, by faith Rahab, by faith amen Moses, tanan by faith. Amen. Pero tanan Megson, pagabot diri Megson, gihisgutan niya Megson si Rahab, pero yun sa unsa pa bay uban nga akong isulti kay pagakulangon ako sa panahon sa paghisgot may tungod kang Gideon, Book Judges, kang Barak, Book of Judges, kang Samson, Book of Judges, Jephthah, Book of Judges, may tungod kang David o kang Samuel o sa mga propeta. See, the faith of Barak was mentioned in the book, the Heroes of Faith. Why? Because giila sa Diyos Megson unsang klaseng pagtuang na kang Barak. Amen. Because he is, amen, nakikuban siya sa usa ka iglesia ilalom sa dihog sa agila. And Barak is being tied to Christ. And Deborah is being tied to the bride. And bride and Christ in the last day will fought together.
In this great battle of our religion. Muna maigsoon, kung mag-away ka karon, dining kalibutan na, spiritually, di mo makikaway ang Diyos maigsoon kung wala si Kristo sa imong kinabuhi. It is a battle between Barak and Christ. The bride, hallelujah, praise the Lord, and Christ in this end time. Hallelujah, praise God. Amen. Judges chapter 5. Chapter 5. Verse 1, 2. Yeah, makambakal na ito niya. 1 and 2. Then sang Deborah, taramig son, ang awit ni Deborah, o ni Barak, mao ni, kini nga pagkasulat, mao ni ang sulod sa awit. Kaya ilang awit maigsoon, nagsukad sa ilang kadaugan nga ilang nabatunan. Can you see maigsoon in Revelation chapter 5? Sa diyang nakita ni John maigsoon ang tanang plano, kinatbukang plano sa Dios. Amen. Unsa gingon ni kito ka dyan? Takos ka sa mga pagdayeg mga pagsimba kay ikaw ang nagluwas, pinagis sa dugo. O sila nag-awit sa mga bagong awit. Amen? Nag-awit sila maigsoon. Now, ang awit ni Deborah nga nahimo, o kang Barak maigsoon, inspired sa ilang kadaugan nga nahitabo. Hallelujah. Yung sabi, the son Deborah Barak, the son of Abinoam, on that day saying, nagkanta, ang ilang awit mo ni, praise ye the Lord for the avenging of Israel when the people willingly offered themselves. Asa maigsoon nagigikan ang ilang pagdayeg, tungod adunay mga katawhan nga ilang gi-offer ang ilang kagulingon ngadto sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ambak na diretso ngadto ta ka Jael, being perfect type sa bride maigsoon sa panahon karon. Judges 25, Judges chapter 5 verse 23, 24. Yun sa pag-declare sa Bible maigsoon. Corsi Meros. Tungluhan ninyo si Meros. Maingon nga manulunda. Miingon ang manulunda ni Jehovah. Tungluhan ninyo, mapait gayud ang mga manulupyo nini. Tungod kay wala sila muannihi sa pagtabang kang Jehovah. Ano ba? Asa ang tunglo miabot? Tungod kay wala sila mitabang kang Jehovah. Moto kaniya Megson, Judges chapter 8, panahon ni Gideon, ang tunglo Megson atong usa ka nasod Megson nga wala mitabang Megson sa pagpakaon og tinapay ngadto kang Gideon nagabot. Diri Megson tanawon ni Megson asa ang tunglo miabot. Yan sa Megson, tungluhan ninyo gayud ang manulupyo nini. Tungod kay wala sila muani sa pagtabang kang Jehovah, sa pagtabang kang Jehovah batok sa mga mabasko. Mighty. 24. Bless. Naman ito ng word ha. Bless above woman shall Jael. Dito kaniya, ipatunglo sa Diyos. Ang mga tao kay wala magtabang sa pagpaluyo sa bulaton sa Diyos. Pero Megson, tanawa Megson, unsa nagsunod kang Jael? Panalangin, bless above woman shall Jael, the wife of Heber, that can be. Blessed shall she be above woman in the tent. Hindi na ito i-mention Megson unsa inahimo ni Jael. It was mentioned in Judges chapter 4. Siya ang nagpatay ni si Sarah. Sa iyang kagulingon nga balong-balong. So ato nakita diri karon Megson, ang pagpaluyo kanunay sa buluhaton sa Dios panalangin ang magsunod niya na. In everything, in a small manner, in a big manner, bisang asa Megson, paluyuhi ang buluhaton sa Dios. Kaya ang panalangin sa Dios magsunod kanimo. Hallelujah. The same as Deborah. Amen. She is not trained soldier. Si Deborah is not a trained soldier. She was just a prophetess. Usa lang sa kababae Megson nga adunay dihog sa Dios kaya kaniya. Apan Megson nakig-away siya nga adunay kaalam nga ang Dios maghatag sa kanang kadaugan. And it's the bride Megson. We are not trained Megson nga mga sundalo. Pero mahimo tang sundalo tungod sa tabang sa Dios. Nga naman, kaya ang Dios ang mag-armas kanato, ang Dios maghatag kanato sa planong tanan. Hallelujah. Without all the equipments Megson, hallelujah, sophisticated equipments, pero ang kaalam sa Dios nagauban sa iglesia. Victory is mine. Hallelujah. Ang kadaugan gisiguro na. God bless you saints. Ang Diyos mga padalangin kaninyo. Hallelujah. I believe, Megson, hallelujah, there is a woman today
that fighting together with Barak. Na nagpuyo ilalom sa palm tree. A woman. Hallelujah. Go to war with Barak. Under a palm tree. Under Christ, the eternal life. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos mga panalangin kanatong tanan maigsoon. Hallelujah. Yan yung akong tanan sa pagpanindog. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. If God be with us, who can be against us? Let us sing the song, Victory is Mine. Victory is mine. Victory is ours. Hallelujah. Amen. Itong kabalo, please sing with me. Isa ka ba rin? Sister Tixie. Play ko sa mic. Hallelujah. Amen. Tanawin ninyo Mixon, the lyrics Mixon of music. Hallelujah. Separated from this world to serve the Lord. Before the world was born, to bring forth fruits of righteousness by your Spirit, Lord. Hallelujah. But sometimes I see myself struggling on my weaknesses. So help me, Lord, to stand and claim your word. Hallelujah. Victory is mine. Victory is ours. We will not give up. We will overcome. The Lord is on our side. Who can be against us? And I claim victory is mine. We claim, Lord. And I claim victory is mine. I trust you, Lord, with all my heart. Believe that your word has promised for your bride. Glory. She's the final voice in this final age, more than conqueror and able to overcome. Hallelujah. More than conqueror. The bride of the sacrifice. She's the bride that's made up free, spotless and justified, and I'm a part of this invisible army. Victory is mine, victory is ours. We will not give up. We will overcome. The Lord is on our side. Who can be against us? And I claim victory is mine. We claim. And I claim victory is Once again, victory is mine. Victory Ayun na is mga Diyos. Pag-yes ka na ng Lord. Hallelujah. Salamat Ginong Diyos. Kadaugan na mong gihatag ka na mo. That we are praying around. Hallelujah. That although we are right now in spirit is banda ka sa mga God. Apa na kadaugan Ginong Diyos yung gihatag ka na mo. Salamat Ginong Diyos. May diyong ang panahon. Sige na natin o God. Nga nagpakita sa mga butangan mong isaad ka na mo. O God. Hallelujah. O sa kay Kristya nga nagsandig lamang sa mga saad Ginong Diyos sa mga panahon. Salamat Ginong Diyos. Kadaugan. Hallelujah. Sa unsa pamahagi. Hallelujah. Bisyo. Sa kalipon sa kalibutan. Sala.
sa kalibutan. Unod nun nga tinguha, sa lapianon nga bahin. Lord, kining tanan, amo nang gidaog sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. Lord, kami nagalakaw uban sa pagtuo nga ang kadaugan, imo nang gihatag sa kamot sa mga kaigsunan. Hallelujah. That victory is ours. That we will overcome. That God is with us, then who can be against us, Lord Father? Lord, salamat Ginoong Dios ning kasiguduan yung gihatag kanamo. Lord, we trust in you, Father. Amoy sandi kanimo ang tanan Ginoong Dios. Na mabot man ang mga pagsulay, apan ang kadaulgan amo nang gihat. Let that faith of God manifest in our hearts, O God, Father. That victory is mine. Victory is ours. Hallelujah. Lord, hallelujah. Nagsandi kami Ginoong Dios sa kabutang. Sa saad sa propesiya sa mga pulong. Hallelujah. Nga ano na iglesia without spot, without wrinkles. At your coming, O God. Hallelujah. Itugot Ginoong Dios kumaw kini ang kanunay nga magtilaap sa mga kasing-kasing. Na magpadaugon kami sa tanang ubat Ginoong Dios sa mga pilang. Bless your name, Father. Hallelujah. That victory is ours. The victory is ours. That victory is mine, Father. Trusted it in the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray. Let's say, Amen. God bless you, saints.